Noong bisperas ng huling graduation exam, napansin ng mga propesor na perpekto ang marka ni Will sa lahat ng asignatura. Muli nilang sinuri ang mga pagsusulit niya at napatunayang wala siyang ni isang mali. Kahit si Lihana Owenzaus ay hindi naka-perfect run kaya labis silang nabigla. Naisip ng mga propesor na baka tunay ngang magtagumpay si Will. Sa kabila ng pagiging book learner, maaari niyang malampasan ang written at practical exams at makagawa ng pambihirang pag-akyat sa tore. Narinig ito ni Edward ngunit nanahimik. Samantala, sinusuri ni Wertner ang isa pang exam ni Will at natuwang makitang perfect muli ito. Lumapit si Elisa at sinabing mukhang matutupad na ang pangarap ng estudyanteng inalagaan niya. Nilinaw ni Wertner na may isa pang exam at hindi pa tapos ang lahat. Tinanong ni Elisa kung nasaan ang book learner, at ipinakita ni Wertner na nag-aaral pa rin si Will sa study room ng Rig Garden Magical Academy. Doon, nagre-review siya kasama sina Rusty at Colette. Inaayos ni Rusty ang goggles niya habang nag-aalala si Colette. Alam niyang halos hindi natulog si Will kagabi, at inamin nitong masama ang pakiramdam niya. Ngunit dahil huling written exam na kinabukasan, sinabi niyang hindi siya pwedeng magpahinga. Iginiit ni Colette na sobra na ang pagpapahirap niya sa sarili dahil bukod sa exams ay nasira pa ang practice schedule nila. Binanggit din niyang katatapos lang niyang talunin ang floorkeeper kahapon. Ipinaliwanag ni Will na dahil kinalihanan niya nakuha ang practice credits, ayaw niyang sayangin ang kabutihan nila. Ngunit sinabi ni Colette na hindi iyon ang alalahanin niya. Dagdag ni Rusty, kulang pa rin ang spellwork credits ni Will. Ipinaliwanag ni Will na 5 lang ang nakuha niya mula kay Professor Edward. 6 ang halaga ng natitirang tests, at kapag nakakuha siya ng isa pa, makakaakyat na siya sa tore kaya hindi siya pwedeng magpabeya. Biglang binunot ni Rusty ang isang uban sa ulo niya at sinabing dadami pa iyon kapag sobra ang pagod niya. Nagreklamo si Colette at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Nagkunwari si Rusty na inosente at sinabing bumubunot lang siya ng uban gaya ng dati. Nang mapansing apektado si Colette, tinukso niya ito at tinanong kung gusto ba nitong siya na ang gumawa. Namula si Colette at agad tumanggi kahit halatang gusto niya. Sa opisina ng headmistress, pinuri ni Cauldron sina Sion at Julius sa pagtalo sa floorkeeper kahit abala sila. Nilinaw ni Julius na nadamay lang siya roon at kahit hindi nila natalo ang floorkeeper ay makakaakyat pa rin siya sa tore. Ngunit hinayla siya ni Colette sa laban. Sumang-ayon si Sion at sinabing hindi naman kailangan si Julius dahil natutunaw lang ang yelo nito. Nainsulto si Julius at sinumbatan si Sion na nagtago lang ito sa likod ng walang talento at naglaro lang ng apoy. Nag-init ang pagtatalo nila, ngunit tila naaaliw lang si Cauldron. Tinukso niya ang dalawa at sinabing mukhang hindi nila kayang pabayaan si Will. Samantala, naglalakad sina Wignall at Lihana sa breezeways ng akademya. Sinabi ni Wignall na kumpleto na ang practice credits nila. Ipinaliwanag ni Lihana na kapag napatunayang kaya nilang talunin ang floorkeeper, maaari na silang magpakitang gilas sa tore. Aminado si Wignall na tila anticlimactic iyon matapos nilang talunin ang Grand Duke noon. Napatawa si Lihana, kaya sinabi ni Wignall na nagbago na siya at naging mas malambot. Hindi ito itinanggi ni Lihana at sinabing nagbago rin siya dahil nawala ang matatalim niyang gilid. Noon ay lagi siyang may mahinahong ngiti, ngunit siya pala ang pinaka-pressure. Sumang-ayon si Wignall at sinabing si Will ang dahilan dahil itinuro nito na ayos lang mabaigo ng paulit-ulit basta hindi sumusuko. Sinabi ni Lihana na natutunan niyang ang insecurities at duwag niyang puso ay maaaring maging lakas na tinatawag na tapang. Naisip niya kung ano ang ginagawa ni Will, at sinabi ni Wignall na tiyak nag-aaral pa rin ito dahil huling bugso na ng exams. Kinagabihan, alam ni Colette na gising pa rin si Will kaya dinalhan niya ito ng midnight snack. Ngunit pagpasok niya sa study room, nakita niyang nakatulog na si Will sa mesa. Tahimik niyang inilapag ang pagkain at nilapitan ito upang takpan ng balabal. Sinubukan niya itong kausapin ngunit hindi ito gumalaw kaya natiyak niyang himbing ang tulog nito. Dahan-daang lumapit si Colette sa mukha ni Will, ngunit bago siya may magawa, nagsalita si Rusty mula sa gilid at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Napasigaw si Colette sa gulat ngunit hindi pa rin nagising si Will. Mabilis niyang ipinaliwanag na nag-aalala lang siya kaya tinatakpan niya ito ng balabal. Ngumiti si Rusty at sinabing akala niya'y hahalikan niya ito. Ramdam ni Colette ang panunokso kaya inaming nag-aalala siya kay Will dahil wasak na ang katawan nito ngunit patuloy pa rin sa pagpupursige.
Lagi raw sugatan at bagbog si Will, at dahil doon ay kinamumuhian niya si Magia Vander. Dahil sa spell ni Albus Vina, habang buhay na hinahabol ni Will ang taong iyon, ngunit wala naman itong ginagawa kundi maghintay sa tore. Sumang-ayon si Rusty at sinabing ganoon din ang nararamdaman niya. Sa tore, naglalakad si Alf Arya na may seryosong mukha. Tinanong siya ni Sarisa kung may problema, ngunit itinanggi niya. Lumapit si Eleanor at tinawag siyang embodiment of idleness, sinabing pambihira para sa isang recluse na tulad niya ang lumabas kaya baka umulan ng yelo bukas. Kalmadong hinarap siya ni Alf Arya at tinanong kung ganoon ba kasakit ang pagkatalo nito sa magic competition. Agad sumagot si Eleanor na natalo lang siya dahil ice magic lang ang pinayagan, kung pwede ang ibang elemento, siguradong dinurog niya si Alf Arya. Naputol ang usapan nang dumating si Zeo at utusan silang umalis sa daraanan niya. Parehong tinanggihan ni na Alf Arya at Eleanor si Zeo at sinabing siya ang dapat umalis. Dumaan lang si Zeo sa gitna nila at sinabing tumingin muna sila sa salamin bago magsalita. Tinanong ni Alf Arya kung bakit naroon sila, at sinabi ni Zeo na pareho lang sila ng dahilan. Kailangan niyang maghanda para sa ritual ng Terminia dahil malapit nang mawala ang barrier sa pagtatapos ng taon. Kinabukasan, dumating ang huling pagsusulit sa History of Magic. Sa ikinagulat ng lahat, si Professor Edward ang namahala sa final exam. Maraming estudyante ang agad pananghinaan ng loob dahil 3 oras nilang haharapin ang exam ng ahas na propesor. Pagpasok ni Edward, agad niyang pinatahimik ang klase at inanunsyong magsisimula na ang exam. Ngunit bago iyon, sinabi niyang iisang tanong lang ang ibibigay niya, at sino mang makasagot ng tama ay makakakuha ng buong 6 na credits. Nagulat ang buong klase. Habang ipinapasa ang exam papers, sinabi niyang bawal magtanong. Dapat ipakita ng lahat ang nilinang nila sa 6 na taon sa akademya. Nang magsimula ang exam, iisa lang ang tanong, ano ang mahika? Batay sa sariling magical affinity, kailangan nila itong ipaliwanag gamit ang connection, at manifestation. Agad na pagtanto ni Lihana na ang tanong ay tungkol sa proseso ng pag-activate ng magic, isang bagay na ginagawa nila nang hindi namamalayan. Alam ni Wignall na kung mage o elf ka, masasagot mo iyon. Kaya napagtanto nilang lahat na ang tanong ay sadyang para kay Will. Walang magawa si Will kundi tanggapin na hindi niya ito masasagot. Walang saysay ang lahat ng pinag-aralan niya dahil wala ito sa libro at hindi maituturo. Damdamin at talento lang ang basehan nito. At dahil hindi siya marunong gumamit ng magic, wala siyang paraan para sagutin iyon. Naisip niyang iyon na ang wakas habang naaalala ang pangako niya kay Alf Arya. Ngunit ang alaala ni Alf Arya ang muling nagbigay sa kanya ng lakas kaya isinulat niya ang kahulugan ng magic para sa kanya. Para kay Will, ang magic ay pangarap, isang himalang hindi niya maabot gaano man siya magsikap. Maganda ito ngunit malupit, ito ang nasa dulo ng lahat ng pagsisikap. At kung hindi sisuko ang tao, naniniwala siyang may kapangyarihang higit pa sa mahika. Pagkatapos ng exam, hinarap ni Werther si Edward at galit na tinanong ang kahulugan ng exam na iyon. Sinabi ni Edward na tinanong lang niya ang mga nais umakyat sa tore tungkol sa pundasyon ng pagiging mage. Halos 40% ng klase ang nagkamali pa nga. Hinablot siya ni Werther sa kwelyo at sinabing alam niyang para lang iyon sa isang estudyante. Itinulak siya ni Edward at sinabing siya ang mali. Hindi niya maaaring payagang makapasok sa tore ang isang walang magic, lalo na't wala itong magagawa sa One Graveyard. Idinagdag niyang sa mundo ng mahika, ang espada ay hindi magiging wand. Ang pagputol sa pangarap na imposibleng matupad ay pinakamalaking kabutihan. Walang nagawa si Werther kundi tanggapin ang sitwasyon. Nakalista na si Will sa mga bumagsak. Nakapag-ipon si Will ng 7,199 credits, kulang ng 1 credit para makwalipaka sa tore. Kinagabihan, mag-isang nakaupo si Will sa labas nang lapitan siya ni Rusty at ibinalik ang naayos niyang goggles. Napansin nitong bagsak ang anyo ni Will. Sinabi ni Will na napakasama ni Professor Edward dahil imposibleng masagot ng tulad niya ang tanong. Hindi na napigilan ni Will ang sarili at tuluyang umiyak habang humihingi ng tawad kay Alf Arya dahil hindi niya natupad ang pangako niya. Alam ni Rusty na walang salitang makakapagpagaan sa nararamdaman niya kaya niyakap na lamang niya ito at sinabing mananatili siya sa tabi niya. Samantala, hinahanap ni Colette, Lihana, at Wignall si Will ngunit wala silang makita.
Sinabi ni Wignall na wala ito sa dorm kaya malamang umalis ng campus. Dumating si Julius at sinabing karaniwan na raw sa panahong ito ang pagkawala ng mga estudyanteng nabigo sa tore. Dagdag pa niyang abala ang paghahanap sa isang walang talentong tumakas matapos mapahiya. Agad itinapat ni Wignall ang wand niya kay Julius at sinabing bawiin nito ang sinabi. Hindi natinag si Julius at sinabing sa mundong ito, mahika ang lahat. Gaano man kagaling si Will sa dungeon, hindi rito nababagay ang espada. Inamin niyang kinamumuhian niya si Will at nais sana niya itong talunin mismo, ngunit hindi na mangyayari iyon. Dumating si Werkner at sinabing siya na ang bahala at pinauwi sila upang magdiwang dahil iyon ang huling gabi ng taon, ang Terminia. Di nagtagal, nagsimula ang pinakamalaking pista at ritual ng Herbird. Si Clary Sara, isang high mage ng tore, ang tagapagbalita. Ipinaliwanag niyang Terminelia ang muling pagbuo ng dakilang barrier na nagpoprotekta sa kalangitan. Noong unang panahon, winasak ng celestial host ang mundo at halos nalipol ang sangkatauhan. Ngunit sa pamumuno ni Mercedes, 5 dakilang mage ang nagselyo sa langit at pinalayas ang celestial host. 500 taon na ang lumipas, at ang barrier ng Magia Vander ang patuloy na nagpoprotekta sa mundo. 1 minuto bago maghating gabi, nagsimula ang seremonya at hiniling ni Clary Sara sa lahat na salubungin ang Magia Vander ng papuri. Sabay-sabay itinaas ng mga tao ang kanilang wand. Pagsapit ng alas 12, ginamit ng Magia Vander ang kanilang mahika. Si Harriet ang Flame Crown, si Alf Arya ang Water Orb, si Zeo ang Lightning Throne, si Eleanor ang Wind Scepter, si Aaron ang Earth Altar. Pinagsama nila ang kanilang kapangyarihan at isinagawa ang 5 wands, Great Barrier Partition ng Paradise, Vandes Terminelia. Nang makumpleto ang spell, nagbunyi ang lahat. Ngunit biglang lumitaw sa himpapawid ang mga salitang, Happy New Year, na may lagda ng nakakatakot na smiley face na walang ulo. Inakala ng mga tao na bahagi iyon ng palabas. Ngunit lumitaw ang maraming magic circles sa langit at nagsimulang bumagsak ang mapanganib na halimaw, nagdudulot ng kaguluhan saan man mapunta. Sa isang lihim na lugar, sinabi ni Marze kay Headless na sa pag-activate ng Great Barrier, pansamantalang naubos ang magic ng Magia Vander. Sa gitna ng kaguluhan, ngumiti si Headless at sinabing oras na upang simulan ang party from hell. Napansin ni Will ang mga bilog ng mahika sa langit at agad na naalala ang mga gate na nakita nila sa ika-11 palapag. Mula rito, sumulpot ang mga halimaw at winasak ang paligid, nadamay pati mga inosenteng dumalo sa pista. Nagbabala ang ilang salamangkero ng Fire Faction na ang mga ito ay mga Dino Burrows, mga nilalang mula sa kailaliman ng dungeon. Agad lumipad si Clary upang makipag-ugnayan kay Raj Holland ng Fire Faction. Ipinabatid niyang magtatayo siya ng mga harang kaya kailangan nilang mag-encanto agad. Umasa si Raj sa kanya at inutusan ng kanyang pangkat na maghanda sa ganting atake. Hindi nag-aksaya ng oras si Clary at ipinatawag ang Queridos Gardinas, nagpadala ng maraming tagapagtanggol sa himpapawid laban sa mga Dino Burrows. Nagsimula ang sabayang engkanto ng Fire Faction, at iniutos ni Raj na ipaubaya sa mga bantay ni Clary ang unahan. Sama-samang naglabas ang mga ito ng makapangyarihang apoy na Fried Rachel. Samantala, mula sa malayo, pinagmamasdan ni Lihana at Wine ang nangyayari habang pinoprotektahan ang ilang bata. Labis ang pagkabigla ni Wine sa dami ng mga tagapagtanggol ni Clary. Si Cyan naman ay namangha sa lakas ng Fire Faction matapos nilang durugin ang biglaang pag-atake. Ayon kay Lihana, ito ang tunay na kapangyarihan ng mga mataas na salamangkero ng tore. Pagkatapos ng pag-atake, iniutos ni Raj na siyasatin ang pinagmulan ng mga bilog ng mahika dahil may utak sa likod nito. Ngunit nang mawala ang usok, nakita nilang buhay at walang pinsala ang mga Dino Burrows. Hindi makapaniwala si Raj, ngunit agad siyang naglabas ng mas malakas na apoy. Sa kabila nito, lumabas ang halimaw ng walang gallows. Gumamit pa siya ng El Torres Gardeleng, ngunit natabunan ng apoy ang kanyang paningin. Mula sa himpapawid, sinubukang balaan ni Clary si Raj na tumakas, ngunit huli na, bigla siyang sinugod ng halimaw at hinati sa dalawa. Napatigil ang lahat sa sindak. Napagtanto ni Clary na walang epekto ang mahika dahil ito'y pinapawalang bisa. Kahit ang kanyang mga tagapagtanggol ay walang laban sa lakas ng Dino Burrows. Hindi nagtagal, isa sa mga ito ang biglang sumulpot sa harap niya. Nakaiwas siya at napansin ang espada, isang Mage Slayer. Samantala,
Sa Regard Magical Academy, iniulat kay Cauldron ang kaguluhan. Hindi mapigilan ang pagsalakay, ubos na ang mga bantay ng tore, at marami ng sibilyan ang nasawi. Sa kabila ng panik, kalmado niyang sinuri ang sitwasyon at napagtantong ang Mage Slayer na dinala ni Nafin ay malamang maramihang ginawa at ginamit sa labanan. Dahil sa paggamit ng mga gate, pinaghihinalaan niyang ito rin ang nasa likod ng nakaraang insidente. Ngunit malinaw na hindi ito gawa ng iisang tao, planado ang lahat, lalo na't itinapat sa pagtatapos ng Terminia. Nang may magmungkahing magpadala ng puwersa ang akademya, agad itong tinanggihan ni Cauldron. Napagtanto niyang panlilinlang lamang ang kaguluhan sa kabisera, kaya iniutos niyang depensahan ang tore. Sa tore, nalaman ng Mag-Avander na sila ang tunay na target. Matapos itayo ang dakilang harang, halos maubos ang lakas ni Alf-Arya at ng iba pa. Ayon kay Eleanor, ang Terminia ang tanging araw na mahina sila, kaya iyon ang sinamantala ng kalaban. Nag-alok si Log-El ng tulong bilang suporta, ngunit pinatahimik siya ni Aaron at binyantaan pa. Tinawag niya itong kahihiyan at ipinagbawal ang pagkilos ng walang utos. Nang tanungin kung manonood na lang sila, kinumpirma ni Aaron na ganoon nga at ipinagbawal ang pag-alis sa tore. Kapag bumagsak ang harang, lulusab ang Celestial Host at maglalaho ang mundo sa abo. Samantala, nagreklamo si Marze kay Headless dahil hindi lumalabas ang Mag-Avander sa kabila ng pain. Sagot ni Headless, masdan na lang muna ang kaguluhan bilang isang engranding palabas. Habang lumalala ang sitwasyon, nasindak si Iris sa pagkapunit-punit ng mga mamamayan. Nang marinig ang iyak ng isang bata, nakita niyang sinusubukan nitong iligtas ang ina mula sa mga guho habang papalapit ang halimaw. Agad siyang umatake gamit ang mahika, ngunit ito'y ibinalik ng espada ng halimaw. Nataranta siya, ayaw niyang makapatay ng inosente gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, bago umatake ang Dinoboros, naputol ang braso nito sa isang iglap, si Will ang sumaklolo. Muli niyang naisip kung bakit malupit ang mundong ito sa mga espada. Kahit may hinanakit siya, hindi niya hiniling ang ganitong trahedya. Kaya pinili niyang gamitin ang lakas upang ipagtanggol ang inosente at lumaban ng walang takot. Hinabol siya ni Rusty at sinabihang targetin ang may mga espada. Nang sumugod ang isa, agad itong pinabagsak ni Rusty gamit ang Crystal Wreath. Ipinaalam niyang kaya ng mga salamangkero ang iba, kaya si Will ay tutok sa may Mage Slayer. Sumunod si Will at hinarap ang isang Dinoboros. Sa isang banggaan ng espada, nagawa niyang hatiin ang halimaw at ang Mage Slayer nito sa iisang hiwa. Namangha si Iris at naisip na kaya niyang talunin ang mga ito, ngunit hindi niya kakayaning mag-isa. Biglang nakipag-ugnayan si Aaron kay Iris at ibinigay ang kanyang awtoridad. Inutusan siyang tawagin ang mga duwende at itigil ang karahasan. Agad siyang sumunod at ipinahayag ang utos ni Noah bilang isang watcher. Sa utos na Gordir, inalis ang pagbabawal sa pakikipaglaban ng mga duwende. Sa buong lungsod, kumalat ang kautusan, magtulungan ang mga salamangkero at duwende upang lipulin ang lahat ng halimaw. Agad tumakbo si Werkner upang hanapin ang mga duwende at hilingin ang kanilang lakas. Nagreklamo si Donan dahil agad silang pinagtatrabaho sa simula pa lang ng taon. Pinatigil siya ni Gina at inutusan ang lahat sa kanyang tavern na sumama sa pagliligtas kina Will. Habang papunta ang mga duwende, ginamit ni Edward ang Dax Darbans laban sa mga Dinoboros na walang espada at madaling pinabagsak ang mga ito. Inutusan niya ang iba pang salamangkero na ipaubaya sa mga duwende ang may sandata at targetin ang natitira. Pati ang mga estudyante ay pinakilos niya. Kulang sila sa tao, kaya kailangan nilang maging sandata para sa mamamayan. Nag-alinlangan ang mga estudyante dahil kahit mataas na salamangkero ay kayang talunin ng mga halimaw. Sa gitna ng takot, hinarap ni Lihana ang tatlong Dinoboros at umatake gamit ang makapangyarihang engkanto. Namangha ang mga nanunood, ngunit napagtanto niyang kahit iyon ay hindi sapat para mapabagsak agad ang halimaw, kaya nagpatuloy siya sa pag-atake. Matapos pag-aralan ng isang may Mage Slayer, naunawaan niyang nawawala ang anumang mahika na lalapit dito. Hindi malinaw kung sinisipsip o pinapawalang bisa, ngunit tiyak na nakamamatay ito sa mga salamangkero. Dahil dito, nagbago siya ng taktika at humingi ng tulong kay Colette. Sinubukan ding tumulong ni Wine, ngunit maging ilusyon niya ay nawawala sa espada. Ayon kay Julius, hindi sila tatagal hanggang dumating ang mga duwende. Kapag napagod ang Vanguard,
tapos na sila. Tumutol si Wine at sinabi na kapag pinapawalang bisa ng kalaban ang Mahika, bumabagal ito sandali, kaya dapat silang magpakawala ng sunod-sunod na atake upang pigilan ang galaw. Sumunod sina Wine at Julius, walang tigil na nagpakawala ng Mahika. Nang gumana ito, lalo pa nilang pinaigting, pinipilit ang ibang halimaw na magsilbing panangga. Isinagawa ni Colette ang plano ni Lihana kahit labag sa loob, giniba niya ang monumento ng dating mag-Avander na si Viola. Umiiyak siyang humingi ng tawad habang ibinabagsak ito sa mga Dino Burrows. Ayon kay Julius, tiyak na may kaparusahan ang ganitong gawa. Naunawaan ni Wine ang plano, hindi kayang pigilan ng halimaw ang pisikal na bagay na walang Mahika. Dahil dito, inutusan ni Lihana ang lahat na maghagis ng bato at anumang makukuha, at pinaulan ng pag-atake ang mga Earth Mage. Hinikayat niya ang mga nag-aalinlangan na gawing pamilyar ang hindi nila nauunawaan. Mula sa itaas, pinuri ni Clary ang mga estudyante at binigyan sila ng perpektong marka. Iniutos niyang magsama-sama sa paligid ng Earth Mages at bumuo ng depensa dahil paparating na ang mga duwende. Samantala, aliw na aliw si Headless sa nangyayari. Inamin ni Mars na nasaktan sila nang matuklasan ang lihim nila, at may nakatakas pang may dalang Mage Slayer. Sinabi ni Headless na mabilis umangkop ang ilang salamangkero, kaya kumalat na ang impormasyon. Kung nakagawa sana ng panlaban ng instituto, iba ang kalalabasan. Ngunit dahil wala, napilitan silang ilabas ang kanilang alas. Matapos pabagsakin ni Will ang isa pang Dino Burrows, biglang bumukas ang gate sa harap niya. Lumabas ang isang Dinder at agad siyang tinarget. Sa isang hakbang pa lang, nabasag ang semento, at sa isang suntok ay pinalipad si Will, bumangga sa mga gusali. Sinundan pa siya nito habang sugatan na siya. Samantala, natagpuan ni Finn sa kailaliman ng dungeon ang mga gumagawa ng Mage Slayer. Matapos patumbahin ang karamihan, tinangkang interogahin ang huli, ngunit tumawa lang ito at sinabing huli na, pain lang sila. Pinatay niya ito bago matapos magsalita at napagtantong may nangyayari sa ibabaw. Nakatayo muli si Will ngunit sinalubong ng Dinder mula sa himpapawid. Kahit na ipagtanggol niya ang sarili, ramdam niyang mas malakas ito kaysa sa Grand Duke. Mula sa langit, kinilala ni Clary ang nilalang, isang Dinder mula ika-40 palapag, kilalang pumatay kahit ng mga dating mag-Avander. Ipinagmalaki ni Marze na 50 sa kanilang tauhan ang napatay para lang mahuli ito. Ngayon, pakakawalan nila ito. Pilit lumalaban si Will ngunit kahit makaiwas, tinatangay pa rin siya ng lakas nito. Hindi ito kalabang kaya niyang harapin ng direkta, kaya napilitan siyang umatras. Ngunit nang makita niyang may 2 estudyanteng malalagay sa panganib, agad siyang sumaklolo. Nakaligtas ang mga ito, ngunit siya ang naging target ng halimaw. Bago siya tuluyang tamaan, sumulpot si Donen at itinulak palayo ang Dinder. Dumating na rin ang mga duwende upang tumulong, ayon sa utos ni Iris na tipunin ng lakas sa timog kung nasaan si Will. Biglang inilabas ng Dinder ang core nito at sinimulang sipsipin ang bakas ng ibang halimaw. Napagtanto ni Edward na bitag ito, ngunit huli na. Ipinaliwanag ni Headless na kayang kainin ng Dinder ang kapwa nito upang lumakas. Sinubukang pigilan ito ng mga duwende ngunit pinigil sila ni Marza. Habang nagbabago ang anyo ng halimaw matapos sumipsip ng lakas, naglabas ito ng mga matutulis na spike na tumagos sa katawan ng mga duwende. Naunawaan ni Will na ang mga halimaw ay ginawang sakripisyo upang palakasin ang lihim na sandata. Kinumpirma ni Headless, ang pista ay seremonya at ang lungsod ang altar. Alam ni Will na walang laban ang mga salamangkero at duwende. Kung may pag-asa man, iyon ay ang kapangyarihang ginamit niya laban sa Duke. Hindi na kailangan pang sabihan si Rusty, alam na nito ang gagawin. Ngunit bago siya makatulong, biglang sumulpot ang Dinder at pinutol ang kanyang braso. Sa galit, sumugod si Will nang walang pag-iingat ngunit muli siyang pinabagsak. Habang nagpapatuloy ang labanan, inutusan ni Rusty si Kiki na hanapin si Colette at nangakong poprotektahan si Will. Patuloy na lumalaban si Will ngunit walang epekto ang galit, plano, talino, o kasanayan niya. Sa harap ng halimaw, wala siyang magawa, pakiramdam niya'y wala siyang silbi. Muling umatake ang Dinder, ngunit bago tumama, itinulak siya ni Rusty at iniligtas. Sinabi nitong mananatili siya sa tabi niya. Sa harap ng kanyang mga mata, napunit ang katawan ni Rusty ng Mage Slayer ng halimaw. Nang abutin niya ito, naglaho ang kamay nito,
iniwan si Will na hawak lamang ang kanilang mga alaala. Nang maglaho ang lahat sa kanya, napasigaw si Will at nahulog mula sa gusali. Ngunit nasalo siya ni Werner sa tulong ng kanyang familiar. Habang tumatakas sila, patuloy na humahagulgol si Will para kay Rusty, iniisip kung bakit nauwi sa ganito. Samantala, walang ginawa ang mga Magia Vander kundi manood mula sa tore. Habang nauubos ang pasensya ni Alf-Arya, si Zeo ang unang sumabog. Habang papalayo siya, agad siyang tinanong ni Car-Riot kung saan siya pupunta. Sagot ni Zeo, malinaw na sa digmaan siya tatanggo. Para sa kanya, kaiyahiya ang pag-iyak at marahas na kamatayan, at wala nang silbi ang mga taong nasa labanan. Mas walang silbi sila na nanunood lang habang namamatay ang iba. Sa kabila ng galit ni Zeo, nanatiling kalmado si Car-Riot at pinaalala ang utos ni Aaron. Ipinaliwanag na kapag bumagsak ang Magia Vander, mawawala ang Great Barrier, at lilipulin ng Celestial Host ang mundo hanggang maging abo. Dagdag pa ni Car-Riot, dehado pa sila ngayon, kaya dapat maghintay hanggang makabawi ang mana, at isipin ni Zeo ang tungkulin niya bilang Magia Vander. Sinagot siya ni Zeo na pwede nitong itago ang mahina nitong titulo. Habang paalis siya, nagpaputok si Car-Riot ng apoy na palaso bilang babala at pinabalik siya. Kung hindi, pipilitin niya itong pigilan. Ngumiti si Zeo sa gitna ng galit at hinamon siyang subukan. Samantala, tinakpan nila Fia Vites si Eleanor gamit ang kapa upang hindi nito makita ang maaaring kahihiyan. Sinabi ni Eleanor na katawa-tawa ito, ngunit mananatili siyang manonood dahil ito ang lupain ng mga salamangkero. Ipinaalala ni Phyllis Shalia na may isa pa silang lahi sa akademya at tinanong ang utos niya. Nang makita ni Eleanor si Wine na lumalaban, nagalit siya at pinapanta si Phyllis, na agad na nawala upang sundin ang utos. Tahimik na nasaksihan ni Sarisa ang lahat, batid na desperado na ang laban at hindi magkakasundo ang Magia Vander, kaya walang magandang mangyayari. At nang tila wala nang masasama pa, tuluyan nang napuno si Alf-Arya at hinarap si Aaron. Walang pag-aalinlangan, inutusan niya itong bawiin ang utos dahil nasasayang ang oras. Kalmadong tumanggi si Aaron at pinahinto siya. Ngunit hindi umatras si Alf-Arya. Matatag siyang tumayo at tumitig ng may hamon, at biglang lumamig ang paligid. Sa isang iglap, nabalot ng yelo ang lugar. Nagbabala siya na ililigtas niya ang mga mahal niya, kasama si Will. At kung haarang si Aaron, pababagsakin niya ito. Nataranta si Sarisa sa banta, ngunit nanatiling seryoso si Alf-Arya. Samantala, lumilipad si Werner kasama si Will, batid na bumagsak na ang kanilang linya dahil sa pagdating ng Dinder. Unti-unti nang tinutulak pabalik ang mga salamangkero ng mga natitirang Dinoboros, at kahit ang mga duwende ay hirap pigilan ito. Si Will na lang ang natitirang pag-asa. Ngunit wasak ang loob ni Will sa pagkawala ni Rusty. Pakiramdam niya'y wala siyang kayang iligtas. Iniisip niyang katulad lang ito noon nang mawala si Alf-Arya. Sinisisi niya ang sarili dahil hindi siya marunong gumamit ng mahika. Dahil dito, hindi niya naprotektahan sina Alf-Arya, Rusty, o kahit sino. Sumisigaw siya, sinasabing siya'y inutil na walang mahika. Sinubukan siyang pakalmayan ni Werner, ngunit tinanong siya ni Will kung bakit siya lang ang hindi marunong gumamit ng mahika habang umiiyak. Sa kabila ng sakit, pinilit siyang patatagin ni Werner. Ngunit bigla silang napatigil nang makaharap si Marze, na lumulutang sa hangin. Sinabi nitong mabaho si Will at mas nakakainis pa siya kaysa sa mga duwende, kaya papatayin na niya sila pareho. Agad itong umatake, kaya napilitan si Werner na umiwas upang iligtas sila. Samantala, patuloy na lumalaban sina Wine, Colette, Julius, at Lihana laban sa natitirang Dinoboros gamit ang dating taktika. Ngunit biglang napatigil si Colette nang makita ang isang pagsabog sa malayo. Lumapit si Lihana at pinagsabihan siya, ngunit nanatili siyang nakatuon dito, may masamang kutob. Biglang dumating si Kiki, sugatan at pagod. Nang tawagin siya nito, agad na naunawaan ni Colette na may kinalaman iyon kay Will. Agad niyang kinuha si Kiki at tumakbo, hiniling na dalhin siya kay Will. Sumunod si Sion at iniwan ng iba upang magpas siya. Habang nangyayari ito, pinanood lang ng Headless ang lahat at sinabing tila sabik si Marze. Gusto man itong manghuli ng ulo, tungkulin niya ngayon ang maging konduktor. Agad nitong pinadala ang Dinder sa tore. Alam ni Clary na hindi nila ito dapat makalapit sa Central Floss, ang puso ng lungsod.
Agad siyang gumamit ng maraming mahika, ngunit ikinulong siya ng Dinder sa isang pagsabog. Nakita ito ni Edward, ngunit wala siyang oras, kaya inutusan niya ang mga duwende na magsakripisyo at umatake. Pinapunta niya sila sa sentro upang sirain ang sandatang gamit ng Dinder. Tumutol si Gina, sinabing pagod at sugatan na ang kanyang mga kasama at marami na ang namatay. Ngunit sumigaw si Edward at inaming hinihiling niya silang mamatay para sa lungsod at mga bata. Narinig ito ni Wine, Lihana, at Julius nang dumating sila. Biglang umatake ang isang Dinoboros kay Gina, ngunit itinulak siya ni Edward at sinalo ang tama. Agad siyang tumayo at ginapi ang halimaw. Nagulat si Gina at hindi maintindihan ang ginawa niya. Ipinaliwanag ni Edward na ang kalaban ay hindi tinatablan ng mahika, kaya mas mababa ang halaga ng buhay niya kaysa sa kanila. Sinabi niyang handa rin siyang magbayad ng parehong halaga, kaya hinihiling niya ang kanilang sakripisyo. Dahil dito, tumayo si Gina ng may determinasyon at inutusan ang mga duwende na tipunin ang kanilang mga kapatid at tumungo sa sentro ng lungsod. Samantala, patuloy na tumatakbo si Colette upang hanapin si Will, ngunit hinabol siya ni Sion, sinasabing hindi siya pwedeng mag-isa. Sa kabila nito, hindi tumigil si Colette para kay Will, ngunit biglang sumulpot ang Dinder sa harap nila. Agad siyang umatake, ngunit walang epekto ang unang tama. Sa tangkang maglabas ng ikalawang mahika, pamaalya ito sa pinakamasamang sandali. Hindi siya binigyan ng oras ng Dinder at agad siyang sinugod. Sinubukan ni Sion na iligtas siya gamit ang mahika. Samantala, si Mike Mas, isang ika-6 na taon na estudyante, ay nag-anunsyo gamit ang mahika na bumagsak na ang kanlurang depensa at nalipol ang unit ng High Mage sa Hilagang Silangan. Hindi na mapigilan ang mga Dinoboros, kaya dapat ilikas ang mga sibilyan sa timog habang pinipigilan sila ng koponan ni Organo. Patuloy na umatake ang Fire Faction at inutusan ang lahat na lumaban hanggang huli. Sa kabila nito, bagbog na si Rose. Habang naglalakad sa gitna ng labanan, alam niyang imposibleng lumaban hanggang wakas. Kahit sukdulan na ang pagod, hinarap niya ang ilang Dinoboros at naisip si Colette, umaasang makita siya sa huling pagkakataon. Ngunit tila huli na ang lahat. Habang tumatakas ang iba, nanatili si Laurel at sinubukang umatake sa isang Dinoboros. Pinagmamadali siya ni Gordon na umalis, ngunit tumanggi si Laurel. Sinabing si Will ang nagligtas sa kanila kaya hindi sila pwedeng tumakas. Sinabihan siya ni Gordon na tigilan ang kabayanihan habang nanginginig na siya. Bago pa siya makasagot, isang Dinoboros ang sumabog mula sa pader at umatake. Wala silang oras, ngunit dumating si Profesor Elisa at winasak ito sa isang mahika. Inutusan niya silang iligtas ang mga sugatan, dahil iyon ang tanging maitutulong nila. Agad sumunod sina Gordon at Laurel at naghanap ng mga nakaligtas. Di nagtagal, nakita nila si Emma Clever, isang ika-6 na taon, na umiiyak habang hawak ang kamay ng isang nasawing estudyante. Sinabi nitong may batang kapatid ang babae at uuwi na sana, ngunit hindi na mangyayari iyon. Para sa kanya, sobrang malupit nito. Hindi siya masisi ni na Gordon at Laurel, ngunit habang nakatayo sila, natunton sila ng isang Dinoboros. Samantala, pinakikinggan ni Cauldron ang magulong ulat mula sa iba't ibang lugar. Nalaman niyang sugatan si Edward at nawawala sina Wertner at Clary. Patuloy ang pagkalat ng apoy kaya hindi maayos ang paglikas. Alam niyang wala nang lalala pa, at hirap na silang protektahan ang mga sibilyan. Hindi nila mapa-atres ang kalaban, at buhay pa ang Dinder. Habang papunta sa sentro ang mga Dinoboros, nabawasan man ang Mage Slayers dahil sa mga duwende, hindi pa rin nila mapigilan ang Dinder. Alam ni Iris na ito ang pangunahing problema, kulang sila sa lakas. Sa kakaunting duwende, ang tanging pag-asa ay marangal na kamatayan. Sa ganitong takbo, babagsak ang tore. Habang nag-iisip siya, may narinig siyang pagsabog at agad humingi ng ulat. Ngunit bago pa ito masagot, dumating si Finn at tinanong siya tungkol sa espada. Nakilala siya ni Iris, at muli niyang tinanong habang pinupulot ang espada ni Will, nais malaman kung nasaan siya. Samantala, inamin ni Marze na mahusay si Wertner dahil nakaganti pa ito sa kabila ng sitwasyon. Ngunit alam niyang malalim ang tama nito, kaya tiyak na katapusan na. Sinubukang bumangon ni Will matapos bumagsak, hindi alam kung nasaan siya. Ipinaalam ni Wertner na nasa kanlurang bahagi sila ng lungsod. Bagamat hilo,
Nakita ni Will ang malaking sugat sa tiyan ni Werner, na nagsabing iyon lang ang nagawa niya upang protektahan siya. Sa kabila ng kalagayan, ngumiti si Werner at humingi ng paumanhin, sinabing si Will na ang pag-asa ng lungsod. Tumanggi si Will, sinabing hindi niya kaya dahil nabigo siyang iligtas si Rusty. Ngayon, ganoon din ang mangyayari kay Werner. Lagi siyang inililigtas, ngunit wala siyang mailigtas. Hindi kayang baguhin ng espada ang mundo. Habang umiiyak si Will, ngumiti pa rin si Werner at niyakap siya. Inamin nitong nagsinungaling siya bilang guro, marunong pala siyang gumamit ng mahika. Sinabi niyang may isang mahika na magbibigay ng pag-asa. Ngunit matapos iyon, nawalan siya ng malay. Nataranta si Will at nakiusap na huwag siyang mamatay, gustong malaman ang mahika. Ngunit walang tugon. Dumating si Finn at sinabing ayos lang si Werner, hihinga ito muli kapag bumalik ang pulso. Napansin ni Will na unti-unti itong gumagaling. Sinabi ni Finn na mas mahalaga ngayon si Will at kailangan niyang tumayo. Hindi niya maintindihan, kaya ipinaliwanag ni Finn na hindi literal na mahika ang tinutukoy, kundi ang pinanggagalingan ng lakas, ang kalooban at damdamin. Isang sigaw na kayang gawing realidad ang imposible. Hindi kumbinsido si Will at tinawag itong pambata. Nagalit si Finn at pinagsabihan siyang tigilan ang kalokohan. Para sa kanya, iyon ang pinakamahalaga, ang hindi nagbabago ay hindi makakabago ng mundo. Itinuro niya ang espada at pinaalala ang pinagmulan ni Will. Ibinaba niya ito sa lupa at sinabing bukas na ang kandado, kailangan na niyang kunin ang espada at tahakin ang dilim lampas sa huwad na langit. Pinatakan niya ito ng dugo at sinabing alam na ni Will ang sagot. Biglang nagliwanag ang espada at tinanong niya ang pangalan ng mahikang nasa puso niya. Naalala ni Will ang lahat at inutusan siyang isiga ito. Sa pag-iisip sa mga mahal niya, naramdaman niya ang sagot. Agad niyang hinugot ang espada at sinabing ang pangalan ng kanyang mahika ay Tapang. Pagkasabi nito, pumuti ang kanyang buhok at naalis ang limitasyon. Inutusan siya ni Finn na pakawalan ito. Sa isang iglap, tumakbo si Will sa buong lungsod, kasing bilis ng kidlat, at nilipol ang lahat ng Dinoboros sa kanyang daraanan. Sandaling nasal ayan ni na Edward, Julius, Wignell, at Lihana ang kanyang pagdaan at hindi makapaniwala. Napakabilis ni Will kaya hindi na maintindihan ng iba ang nangyayari, ang alam lang nila, may puwersang pumupuksa sa mga halimaw sa isang kisap mata. Pinanood ito ni Iris sa kanyang mga aparato at napagtantong malilibot nito ang buong lungsod. Ngumiti si Alfaria mula sa tore, batid na ang nangyayari. Samantala, patuloy na lumalaban si Sion laban sa Dinder upang protektahan si Colette. Kahit pinapaalis siya nito, tumanggi siya, sinabing hindi tatakbo si Will dahil ang duwag na iyon ang pinakamatapang. Kaya gagawin din niya iyon. Habang hinaharap ang Dinder, biglang dumating si Will. Napagtanto niyang mali si Sion, naiinggit siya rito at matagal na itong hinahabol dahil sa kanyang kahinaan. Kaya mula ngayon, magiging nag-iisang espada siya. Agad niyang hinarap ang Dinder at binangga ito, pinakawalan ang Mage Blade, sapat upang itulak ito. Sa paglipat ng tagpo, bumalik tayo sa nakaraan kung saan kinausap ng mangkukulam na si Mercedes si Finn maraming taon na ang nakalipas. Nang makita ni Finn ang sanggol sa kanyang bisig, tinanong niya kung natupad na ba talaga ng tore ang pag-asa ng mundong ito. Binanggit niyang baka nagkamali ang Doomsday Clock, ngunit nilinaw ni Mercedes na ang sanggol ay tila isang marupok na sanga na maaaring mabali anumang oras. Ipinaalala rin niyang selyado na ang Celestial Stairway kaya magkakaroon pa sila ng kaunting palugit bago tuluyang wasakin ng Celestial Host ang mundo. Sa maikling panahong iyon, tututukan niya ang maraming wand. Ibinigay ni Mercedes ang sanggol kay Finn at sinabing siya naman ang bahala sa nag-iisang espada. Tinanong ni Finn kung sigurado ba talaga siya rito, ngunit nagsawa na si Mercedes sa paulit-ulit niyang pagdududa. Iniunat ng sanggol ang kamay nito at mahigpit na hinawakan ang daliri niya, tila ayaw siyang pakawalan. Saglit na nag-atubili si Mercedes bago tuluyang bumitaw at sinabing bahagi ito ng kasunduang dinala ni Finn sa kanya. Kailangang makahanap siya ng taong kayang gumamit ng ikalimang elemento, at sa pagkakataong ito ay dapat niyang matagpuan ang susi na magtutugma sa mundong ito. Habang umaalis si Mercedes nang hindi na lumilingon, nangako si Finn na gagampanan niya ang tungkulin niya at hahanapin ang wand at espada upang maprotektahan ang mundo. Sa kasalukuyan, nakita ni Finn si Will matapos magising ang kapangyarihan nito.
Nababalot ng pilak na liwanag si Will habang mabilis niyang nilalansag ang mga halimaw sa kabisera. Alam ni Finn na napakarami nilang pinagdaanan upang makarating dito, kaya iniisip niya kung magiging awiting tagumpay ba ito o isang malupit na trahedya. Saglit niyang inisip na baka isa itong pambihirang komedya, ngunit nais niyang malaman kung saan sila dadalhin ng kasunduan nila ng dakilang mangkukulam. Target ngayon ni Will ang Dinder, isang halimaw na mamamatay mangkukulam. Matapos ang unang atake, nagulat si Colette at Scan nang makitang siya nga iyon. Hindi nag-aksaya ng oras si Will at muling sumugod. Dahilan upang mapalipad ang halimaw hanggang gitna ng kabisera. Habang nagkakagulo ang mga mage at pinapaalis ang headmistress, nanatiling kalmado si Cauldron at gumamit ng spell na Credo's Aqualum upang harangin ang halimaw at protektahan ang gusali. Bagamat napigilan nila ang pagpasok ng halimaw sa akademya, wala pa ring nakauunawa sa tunay na nangyayari. Pinipilit ng mga mage si Cauldron na lumikas, ngunit tumanggi itong umalis at nakiusap na maghintay pa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niyang dahan-daang naglalakad si Will papalapit sa Dinder. Kahit tinamaan ng malakas, agad na tumayo muli ang halimaw kaya sumugod ulit si Will. Nang magsalpukan sila, lumikha iyon ng matinding pagsabog na yumanig sa buong kabisera. Ang mga estudyanteng malayo sa labanan ay napaisip kung ano ang sanhi ng ingay mula sa sentro ng lungsod. Sina Donan at ang mga duwende ay wala ring ideya, ngunit naghinala si Julius na baka si Will ang lumalaban. Ganoon din ang hinala ni Lihana at ng iba pa kaya napagtanto nilang nasa unahan nila si Will. Agad silang tumakbo patungo sa sentro ng lungsod habang habol ni Julius kahit wala na siyang natitirang mahika. Nag-aalala rin ang ibang mage habang umaasang hindi si Will ang nasa gitna ng kaguluhan. Hindi makapaniwala ang mga estudyante na kayang harapin ni Will ang ganoong halimaw, ngunit dahil doon ay lalo silang napasugod sa sentro ng lungsod. Samantala, maging ang Magi Vander sa tore ay hirap paniwalaan ang kanilang nasasaksihan. Lubos namang namangha si Alfaria habang pinapanood si Will. Nahulog si Clary mula sa kanyang walis at pagtingin niya sa labanan ay agad niyang nakilala si Will. Napagtanto niyang kaya nitong makipagsabayan sa kalabang minsang tumalo rito. Nang makita niya si Edward, muntik pa siyang mahulog muli habang tinatawag ito. Nagulat si Edward na buhay pa siya at sinabing malas lang talaga ang talento niya. Pinatahimik siya ni Clary at nagtanong kung sino ang batang lumalaban, ngunit nag-atubili si Edward bago sumagot. Pagdating ng ibang estudyante sa sentro ng kabisera, nadatnan nila sina Rene at Jeroen na pinapanood ng malapitan ang laban. Kahit naroon sila, hirap pa rin silang sundan ang galaw ni Will at ng halimaw dahil sa bilis ng mga ito. Ayon kay Jeroen, kahit hindi nila lubos maintindihan ang nangyayari, malinaw na nakakasabay si Will. Nais sana ni Emma na tumulong sa labanan, ngunit agad siyang pinigilan ni Pam at ipinaalalang walang epekto ang mahika nila sa halimaw. Kapag nakialam pa sila, baka sagabal lang sila kay Will. Sumang-ayon si Rene at pinaalalang ang lumalaban ngayon ay ang walang talento na matagal nilang minamaliit at kinukutya. Natahimik ang lahat matapos iyon at napaisip kung ano pa ang maitutulong nila kay Will. Sa gitna ng katahimikan, sinabi ni Lear na iniligtas sila ni Will at hanggang ngayon ay lumalaban pa rin ito para sa kanila, kaya dapat may magawa sila. Habang walang makaisip ng paraan, si Cyan ang unang sumigaw upang palakasin ang loob ni Will. Sinundan siya ni Colette at Kiki, pati sina Wine at Lihana, hinihikayat si Will na huwag sumuko. Maging si Julius ay sumigaw rin, sinabing malayo na ang narating nito kaya dapat niyang tapusin ito. Nagulat ang ibang estudyante nang makitang pati sina Julius at Cyan ay sumusuporta kay Will. Kalaunan, naunawaan nilang iyon lang ang tanging paraan upang matulungan siya kaya sabay-sabay silang nagsimulang sumigaw para palakasin ang kanyang loob. Sa kabilang banda, pilit pa ring gustong sumabak ni Edward sa labanan kahit sugatan na siya dahil ayaw niyang ipaubaya iyon sa isang hindi gumagamit ng mahika. Nilapitan siya ni Clary at sinabing hindi pa rin talaga siya nagbabago. Ngunit ipinaalala rin niyang hindi ito oras para protektahan ang estudyante niya, kundi oras para magtiwala rito. Sa huli, umurong si Edward kahit halatang hindi pa rin siya payapa sa sitwasyon. Samantala, sina Donan at ang mga duwende ay buong pusong sumusuporta kay Will, hinihikayat siyang durugin ang halimaw. Sa buong kabisera, iisa na ang sigaw, manalo si Will at iligtas silang lahat.
Nasaksihan ito ni Iris at hindi siya makapaniwala na ang buong mundo ng mahika ay sumisigaw para sa isang walang talento na hindi marunong gumamit ng mahika. Ngunit malinaw ang sagot sa harap niya, ginagawa ni Will ang hindi kayang gawin ng iba. Siya lang ang humaharap sa kinatatakutang Dinder gamit lamang ang espada. Habang lumalaban, naalala ni Will ang mahabang panahong puno ng pagdurusa. Matagal siyang hinamak at pinagtawanan. Dumating pa sa puntong kinamuhian niya ang mundong ito. Ngunit sa kaibuturan ng puso niya, nais lang niyang kilalanin siya ng mga tao. At ngayon, lahat ay sumisigaw para sa kanya. Kahit minsan lang itong mangyari, sapat iyon upang bigyan siya ng lakas na ipaglaban at protektahan silang lahat. Dahil sa paniniwala ng mga tao sa kanya, mabilis na pinaikutan ni Will ang Dinder upang mawalan ito ng balanse bago tumalon pataas at sumugod gamit ang espada. Ngunit nakapaghanda ang halimaw at sa banggaan nila ay nabali ang espada ni Will. Mula sa tore, nakita ito ni Alf Arya at agad na naunawaan ng lahat ang panganib. Kung walang sandata, dehado si Will. Mabilis niyang hinarang ang atake gamit ang natitirang bahagi ng espada habang iniisip ang susunod na hakbang. Biglang tumayo si Alf Arya at lumabas. Pinigilan siya ni Kariet dahil bawal silang umalis sa tore. Ngunit sinabi niyang sa balkonahe lang siya pupunta. Napansin ng lahat ang maliliit na tipak ng yelo sa paligid niya. Nang lingunin niya sila, pabiro niyang sinabing nadulas lang ang kamay ko. Kasunod noon, isang dambuhalang espadang yelo ang bumagsak mula sa tore diretso kay Will. Ngumiti si Alf Arya, at kahit hindi siya makita, ngumiti rin si Will dahil alam na niya ang gagawin. Itinaas niya ang sirang espada at sinalubong ang bumabagsak na sandata. Sa lakas ng banggaan, umugang ang buong paligid. Makalipas ang ilang saglit, nakita ng lahat na ang sirang espada ni Will ay naging ganap na sandatang yelo na pinatibay ng mahika ni Alf Arya, isang lubos na napalakas na Albuswis. Napagtanto ni Nasan at ng iba pa na kayang akuin ng espada ni Will ang mahika ng iba. Ngunit nagbabala si Julius dahil Mage Slayer ang gamit ng Dinder at hindi dapat umepekto rito ang mahika. Sa kabila nito, buong tiwalang sumugod si Will. Sa isang iglap, hiniwa niya mismo ang Dinder. Hindi makapaniwala si Iris dahil tila binalewala lang ni Will ang kapangyarihan ng Mage Slayer. Naguluhan si Mars at hindi maintindihan kung paano iyon posible. Maging si Headless at ang mga Magia Vander sa tore ay natigilan. Tanging si Zoe ang natawa sa paghanga habang sinusubukan ni na Eleanor at Kariet na unawain ang kapangyarihan ni Will. Naniniwala silang ito ang ikalimang elemento, ang sinaunang susi ng mundo. Tahimik lamang si Aaron ngunit batid niyang natagpuan na ni Finn ang matagal nitong hinahanap. Patuloy na nakipaglaban si Will. Sa bawat atake, nagyayelo ang katawan ng Dinder. Tumalon siya sa mga pader upang umiwas, saka sumugod muli at tinaga ito mula sa ibaba. Kahit makalaya ang halimaw sa yelo, wala itong nagawa sa sunod-sunod na pag-atake ni Will. Sa isang kisap mata, naiwasan niya ang sabayang pag-atake at ginawa itong yelo bago tuluyang wasakin. Namangha sina Wine, Lihana, at Colette sa nakakayanig na lakas ni Will. Para nilang nakikitang magkasamang lumalaban sina Will at Alf Arya. Halos hindi na makatayo ang Dinder kaya agad inutusan ni Mars si Headless na kumilos. Maya-maya, bumukas ang maraming tarangkahan sa kalangitan at bumuhos ang mas marami pang halimaw. Napalibutan si Will, ngunit nanatiling kalmado si Alf Arya dahil alam niyang walang dapat ikatakot habang magkasama sila. Itinarak ni Will ang espada sa lupa at inactivate ang overload. Isang napakalakas na bugso ng kapangyarihan ang sumabog. Kasunod nito, ginamit niya ang Glaze Frost L7 na lumikha ng dambuhalang kastilyong yelo sa likuran niya. Hindi man lang niya iginalaw ang espada ngunit nagsulputan ang mga tulos na yelo mula sa lupa at tinuhag ang mga halimaw. Sa huli, ginamit niya ang Fruzel Cardina upang pasabugin silang lahat sa isang iglap. Napatulala ang lahat, mga estudyante, si Edward, maging sina Mars at Headless. Nawalan ng masabi si Mars sa nasaksihan. Nagpasya si Will na wakasan na ang laban. Dahil wala nang sagabal, buong lakas niyang pinahaba ang espadang pinatibay ng kapangyarihan ni Alf Arya at sumugod diretso sa Dinder. Sa isang malupit na hiwa, tuluyang nagyelo ang halimaw bago ito nabasag kasama ng kastilyong yelo. Wala nang natira sa Dinder. Nagbunyi ang buong kabisera nang mapagtantong ligtas na sila. Napaluha si Colette sa tuwa habang masayang pinagmamasdan ng lahat si Will.
Maging si Cyan ay napaluha rin, napagtantong tama ang paniniwala nila kay Will. Masayang sumigaw si Laurel sa tagumpay habang niyakap ni Colette si Kiki. Masiglang nagdiwang si Clary habang tahimik namang nakatingin si Edward. Hindi na maitanggi ang katotohanan. Kahit si Iris ay hirap pa ring tanggapin ang nangyari, ngunit isang bagay ang malinaw, nanalo si Will at iniligtas silang lahat. Masayang nagbunyi sina Donan at ang mga duwende dahil kailanman ay hindi sila nawalan ng tiwala kay Will. Ipinagmamalaki rin siya ni Gina habang si Elisa ay labis ang ginhawang naramdaman nang matapos ang lahat. Sa isang sulok ng kabisera, bahagyamang may malay si Werner, alam niyang iniligtas sila ni Will. Samantala, natatawang pinuri ni Finn si Will. Sinabing higit pa ito sa inaasahan niya. Para kay Finn, si Will ang natitirang pag-asa ng mundong ito. Ngumiti si Finn habang nakatingala sa langit at humingi ng paumanhin kay Mercedes sa matagal niyang paghihintay. Sinabi niyang panahon na upang tuparin nila ang kanilang kasunduan, kahit inabot pa iyon ng 500 taon. Sa huli, ipinahayag ni Finn na dito nagtatapos ang mahabang prologo. Hinamon niya ang huwad na kalangitan na maghintay lamang dahil nagsisimula pa lang ang tunay na kwento, ang alamat ng pagsasanib ng wand at espada. Bumalik tayo 3 taon sa nakaraan, sa araw na unang naranasan ng mga tao ang ulan sa ilalim ng huwad na langit. Dahil sa mahika ni Alf Arya, hindi magawang ma-enjoy ni Will Surfert ang ulan. Tahimik siyang nakaupo habang pinagmamasdan ng tore na tila napakalayong marating. Iniunat niya ang kamay sa langit habang iniisip kung maaabot pa ba niya balang araw ang taong nais niyang makasama, pero kahit isang patak ng ulan ay hindi niya makontrol. Habang nag-iisip siya, dumating si Rusty Norman dala ang payong upang masilungan siya. Ipinaliwanag nitong siya mismo ang gumawa nito dahil nais niyang maging artificer. Nang tanungin ni Will kung sino siya, nagpakilala si Rusty bilang bago niyang roommate at sinabing nais niya itong maging kaibigan. Sa kasalukuyan, napapanaginipan ni Will ang alaalang iyon habang walang malay at nasa pangangalaga ni Headmistress Cauldron. May luha pa sa kanyang mga mata habang ibinabalik ni Cauldron sa normal ang buhok niya. Sinabi ni Finn na tila lubos na nitong na-master ang pamana ng Mage Queen. Ipinaalala naman ni Cauldron na siya ang dahilan kung bakit nanatili si Will sa akademya kaya tungkulin niyang gabayan ito. Ipinaliwanag niyang maayos ang pag-edit sa alaala ni Will upang maibalik ito sa dati niyang sarili. Alam ni Finn na kapalit nito ay mananatiling tulog si Will sa loob ng kanyang mga alaala, ngunit hindi niya maiwasang isipin kung ano ang napapanaginipan nito nang makita ang mga luha niya. Samantala, nagising si Professor Werner at agad siyang pinagalitan ni Edward dahil inuuna pa rin niya ang iba kaysa sarili niyang sugat. Sang-ayon si Colette Lawar at pinaalalahan ng dapat pa rin niyang pahalagahan ang sariling buhay. Habang sinusubukan ni Werner alamin kung nasaan siya, dumating si Elisa dala ang basket ng prutas at sinabing nasa infirmary siya matapos bumagsak mula sa bubong ng akademya. Masaya si Elisa na nagising na siya ngunit agad siyang pinigilan ni Colette nang hahawakan na sana nito ang mukha ni Werner. Nagtalo ang dalawa habang tahimik na nakatingin si Werner. Bigla niyang naalala si Will kaya agad niya itong tinanong. Ipinaalam ni Edward na si Headmistress Cauldron ang nag-aalaga rito kaya wala silang dapat ipag-alala. Pagkatapos, pinahiga muli niya si Werner upang makapagpahinga. Hindi nagtagal, ipinaalam ni Lihil sa ibang estudyante na ligtas na sina Werner at Will. Mabilis niyang itinama ang sarili at muling tinawag si Will na book learner. Sinabi rin niyang ayon kay Elisa ay maaari itong makadalaw sa graduation. Natuwa ang lahat dahil si Will ang isa sa pinaka-nagsikap sa kanila. Ngunit sumingit si Julius Rinberg at tinawag silang inosente. Ipinaalala niyang hawak ni Will ang kakaibang kapangyarihang iyon kaya walang dahilan upang mag-alala sila rito. Tinanong siya ni Emma Clover kung bakit ganoon ang sinasabi niya, ngunit pinutol siya ni Julius at sinabing hindi pa katagalan ay minamaliit din nila mismo si Will. Natahimik ang lahat matapos iyon. Sinabi ni Julius na nalasan na silang lahat gaya ng elf at iba pa. Dumating naman si Wignall Lindor at sinabing tila si Julius ang tunay na matigas ang ulo. Nilinaw ni Julius na hindi siya yuyuko sa kagustuhan ng karamihan. Ngunit sinabi ni Wignall na kahit hindi niya aminin ay may lihim siyang pasasalamat kay Will dahil iniligtas siya nito. Gumawa siya ng rosas na yelo at ipinaalala ang noblesse oblige ng isang mage. Dinurog ni Julius ang rosas gamit ang kamay at lumayo habang sinasabing kahit ano paman ay hindi makakaakyat si Will sa tore at malaking ginhawa iyon.
Pagkaalis niya, tinanong ni Gordon Valley si Zion Ulster kung ano ang tingin nito, ngunit tahimik lang si Zion habang nakatingin sa labas ng bintana. Sa ibang lugar, kinausap ni Iris si Aaron Masteriez at ibinalitang humigit kumulang 3,000 katao ang namatay o nasugatan sa Termen area. Hindi pa rin nila alam kung nasaan ang mga lider ng pag-atake kaya ipinag-utos ni Aaron na hatiin ng bawat paksayon ang investigasyon habang inuuna muna ang pag-aayos sa kabisera. Pagkatapos, tinanong niya si Iris tungkol kay Will Surfert dahil nais niyang malaman kung bakit hindi nila natukoy ang presensya nito sa nakalipas na 6 na taon. Sagot ni Iris, malamang na itinago ito ni Headmistress Cauldron hanggang tuluyan itong mag-mature. Napabuntong hininga si Aaron dahil masyadong maraming desisyon ang ginagawa ni Cauldron nang walang konsultasyon kaya napagdesisyonan niyang kay Finn ipagkatiwala ang pagbabantay sa sword. Nang tanungin ni Iris kung ano ang tingin niya kay Will, sinabi lang ni Aaron na kung ito nga ang wand at sword ng panata ng Mage Queen, darating ang araw na magtatagpo ang lahat. Dumating ang 3 Magia Vander. Unang nagsalita si Carriot habang humihingi ng paumanhin sa pagkahuli. Inakala naman ni Zeo na isa na namang nakakainip na evaluation meeting iyon ngunit agad siyang tinawag ni Eleanor na barbaro at pinatigil sa kaiingay. Ipinaalam ni Aaron na magbabahagi sila ng impormasyon tungkol sa mga umatake kaya kailangang ilihim muna ang insidente sa student practice. Tinanong ni Carriot kung may impormasyon ba mula sa mga nahuling Mage Slayers ngunit sinabi ni Aaron na wala. Nagtanong naman si Zeo tungkol sa mga halimaw ngunit wala ring sagot si Aaron. Dahil doon, tinawag siya ni Eleanor na inutil na hari at tinanong kung may hinalaman lang ba siya. Binanggit ni Aaron ang malaking digmaan 10 taon na ang nakaraan dahil kapareho raw iyon ng pakiramdam ng mga destroyer na minsang nagpayanig sa mundo ng mahika. Nagulat ang lahat, tinanong ni Carriot kung iniisip niyang may mga nakaligtas mula sa Nirdun. Natuwa naman si Zeo at sinabing mukhang naging interesante na ang usapan. Tinanong ni Eleanor kung posible bang nagkakamali siya dahil nagsakripisyo ng husto si Lafia at ang kanyang mga tao upang lipulin ang mga iyon. Tinukso siya ni Zeo na baka natatakot lang siya dahil hindi siya lumaban noon. Sa galit ni Eleanor, agad niya itong inatake at umalingaw-ngaw ang shockwave sa buong kabisera. Sina Carriot at Aaron ay kalmadong nagcast ng barrier upang protektahan ang sarili. Napakapit na lang si Iris sa upuan ni Aaron habang sinasabing kaya ayaw niyang dumalo sa mga meeting ng Magia Vander. Tinanong ni Eleanor si Zeo kung gusto ba nitong mamatay ngunit iniwasan lang nito ang atake. Bago pa lumala ang sitwasyon, pinigilan sila ni Aaron at sinabing magpapatuloy ang bawat paksayon sa investigasyon dahil malapit na ang bloom, ang pruning of new buds. Pagkatapos, tinanong ni Carriot si Sarisa kung ano ang ginagawa nito roon. Kabado namang pumasok si Sarisa sa meeting room habang magulo ang itsura matapos tamaan ng atake ni Eleanor. Tinanong siya kung nasaan si Alf Arya dahil ipinatawag ang lahat ng Magia Vander. Nahihiyang sumagot si Sarisa na sinabi ni Alf Arya na masakit ang tiyan nito kaya hindi makakadalaw. Samantala, nasalubong ni Lihana Owens si Colette sa labas ng akademya at napansin ang mga bulaklak na dala nito. Ipinaliwanag ni Colette na para iyon kay Rusty dahil wala pa itong puntod. Tinanong ni Lihana kung anong klaseng tao si Rusty Norman. Inamin ni Colette na hindi rin niya ito gaanong kilala dahil artificer studies ang kinukuha nito at bihira niya itong makita. Narinig lang niyang transferi ito mula sa western capital ng Terralis. Bigla raw itong lumitaw at palaging nakadikit kay Will. Inamin din niyang nagselos siya rito noon. Inilagay niya ang mga bulaklak sa ilog at hinayaang tanggayan ng agos habang sinasabing ikinwento ni Will na nakatagpo siya ng tunay na kaibigan kay Rusty. Habang lumilipas ang mga araw, mabilis na naayos ang syudad sa tulong ng mga dwarf. Habang naglalakad si Finn, biglang lumitaw si Iris at tinawag siyang invest. Huminto si Finn at pinaalalahanang huwag siyang tawaging ganoon dahil ayaw niya sa pangalang iyon. Sagot ni Iris, perpekto iyon dahil tunay niya itong kinamumuhian. Tinanong ni Finn kung bakit nito pinipigilan ang taong kinamumuhian nito. Diretsyong sinabi ni Iris na huwag niyang pakialaman si Will dahil kapag nakialam siya, uusad ang mga kamay ng orasan at wala nang makakapigil sa taong iyon. Nagulat si Finn dahil hindi niya inaasahang maririnig iyon mula sa isang watcher. Itinanggi ni Iris na may espesyal siyang tingin kay Will ngunit nilampasan lang siya ni Finn habang sinasabing siya na ang kukuha kay Will dahil graduation ceremony na at tapos na ang maliliit na laro ni Cauldron.
Lumipat ang eksena sa alaala noong isang taon kung saan tinanong ni Rusty si Will kung malulungkot ba ito kapag nawala siya. Nagulat si Will sa tanong. Ipinaliwanag ni Rusty na matapos silang magkaroon ng mahahalagang alaala, napaisip siya na baka mas mabuti pang hindi na lang sila nagkakilala kung masasaktan lang sila sa paghihiwalay. Agad namang sinabi ni Will na masaya siyang nakilala niya si Rusty dahil napasaya siya nito kaya ayaw niyang marinig ang ganoong kalungkot na salita. Humingi ng tawad si Rusty ngunit sinabi pa rin niyang kapag nakaakyat na si Will sa tore ay maaaring wala na siya sa tabi nito. Inakala ni Will na kulang lang ito sa credits ngunit malabo lang ang sagot ni Rusty. Pagkatapos, sinabi nitong kahit dumating ang araw na iyon ay palagi pa rin niya itong babantayan. Pagbalik sa kasalukuyan, nagising si Will sa bakanteng kwarto matapos mapanaginipan ng alaala. Pagpasok niya sa banyo, napansin niyang bumalik na sa normal ang kulay ng buhok niya. Paglabas niya, nakita niya si Kiki na nakaupo sa mesa ni Rusty at doon niya muling naalala na wala na ito. Tahimik siyang naupo habang iniisip kung ano kaya ang sasabihin ni Rusty kung naroon pa ito. Dahil alam niyang walang say-sagot, tinapos na lang niya ang paghahanda at umalis ng kwarto. Hindi nagtagal, nagtungo ang lahat sa auditorium para sa graduation ceremony kung saan nagsalita si Headmistress Cauldron. Sinabi niyang maraming buhay ang nawala sa trahedya ng Termen Arya kabilang ang mga guro, estudyante, at high mage mula sa tore na nagsakripisyo upang protektahan ang mga tao. Nagbigay siya ng pakikiramay at respeto ngunit sinabi ring hindi sila maaaring manatiling nakayuko dahil ang trahedyang iyon ay hudyat lamang ng paparating na kalamidad. Ipinaalala ni Cauldron na tungkulin nilang dalhin sa hinaharap ang pag-asang kanilang iningatan bago opisyal na simulan ang graduation ceremony ng Rigarden Magical Academy. Pagkatapos, pinatayo ni Edward ang mga first-class students at isa-isang ipinamahagi ang kanilang diploma gamit ang mahika habang tinatawag ang pangalan ng lahat ng 250 estudyante kabilang si Will Surfert. Matapos iyon, inanunsyo ni Cauldron ang mga estudyanteng makakaakyat sa tore. Unang tinawag si Lihana Owenza na May 12. 000 credits, kasunod sina Wignall Lindor, Julius Rinberg, Sion Ulster, Emma Clover, Rusty Nauman, Colette Lawar, Rose Prey Knight, Jerua Marin, Gordon Valley, at Lior Mars. Habang tinatawag ang kanyang mga kaklase, lalo lamang nalungkot si Will dahil alam niyang hindi siya makakaakyat sa tore. Makalipas ang ilang sandali, inanunsyo ni Cauldron na may isa pang estudyanteng pinayagang umakyat sa pinakahuling sandali. Maging sina Workmer at Edward ay nagulat dito. Ipinaalala ni Cauldron na may dalawang kondisyon upang makaakyat. Makakuha ng 7,200 credits pataas at makalikha ng bagong spell. Ipinaliwanag niyang ang spell na naglinis sa kawalan ng pag-asa ng lahat, nagligtas ng napakaraming buhay, at nagprotekta sa kabisera ay nararapat parangalan. Ang pangalan ng spell na iyon ay Courage. Agad na naunawaan ni Will na siya ang tinutukoy kaya tinawag siya ni Cauldron sa entablado. Lumapit si Edward upang tumutol ngunit pinigilan siya ni Cauldron. Sinabi niyang tiyak na may mga hindi sisang-ayon ngunit para sa mga kumikilala sa tapang ni Will bilang tunay na mahika. Dapat nila itong palakpakan. Natahimik ang buong auditorium. Habang unti-unting nawawalan ng pag-asa si Will, isang tao ang unang pumalakpak, si Sion Ulster. Kasunod niya si Colette, Wignall, Lihana, Renes, at maging si Julius. Unti-unti ring tumayo ang ibang estudyante hanggang mapuno ng palakpakan at sigawan ang buong auditorium para kay Will. Dahil dito, ibinigay ni Cauldron kay Will ang Hat of Mercedes at opisyal na inanunsyong maaari na siyang umakyat sa tore. Tahimik lang si Edward habang pinagmamasdan ang lahat dahil ayaw niyang maranasan ni Will ang parehong desperasyong naranasan niya noon. Ngunit tiniyak ni Workner na malalampasan iyon ni Will dahil mahusay niya itong sinanay. Sa pagtatapos ng seremonya, inanunsyo ni Cauldron na ang 50 estudyanteng iyon ay opisyal ng aprobadong umakyat sa tore. Sila ang Grim Generation kaya tiyak na maraming pagsubok ang naghihintay sa kanila, ngunit kailangan nilang mahanap ang lugar nila sa kalangitan at itaboy ang kasamaan. Habang nagtatapos ang graduation ceremony, binati ni Rusty si Will kahit hindi na siya nakikita nito. Samantala, nanatili si Alf Arya sa tore habang iniisip si Will at sinasabing matagal na siyang naghihintay. Noong bata pa sina Will Surfert at Alf Arya Albus Surfert, ikinwento niya kay Will ang dapit hapon sa dulo ng mahabang lagusan.
Marami raw silang panganib na haharapin kaya kailangan nilang matuto ng maraming mahika. Tahimik na nakinig si Will habang napapansin niyang kumikislap na parang hiyas ang mga mata ni Elf Arya tuwing nagsasalita ito tungkol sa pangarap niya. Napakaliwanag niya, habang siya na may mahina lamang. Ngunit nang sabihin niyang baka hindi niya kayanin, agad siyang niyakap ni Elf Arya nang may luha sa mata at sinabing hindi niya ito gagawin kung wala siya. Dahil kung wala si Will, wala ring saysay ang lahat. Kaya gusto niyang magkasama silang makarating doon. Sa kasalukuyan, sariwa pa rin kay Will ang alaalang iyon 5 taon na ang nakalipas dahil papunta na siya ngayon sa lugar kung saan naroon si Elf Arya. Kinahapunan, sa mariingal na butik na Lil Boutique, tinanggap ng mga estudyanteng aakyat sa tore ang bago nilang kasuotan. Pinahahalagahan ng Red Arden Magical Academy ang karunungan, pagkakaisa, at pag-aaral, at tanging ang nagtataglay ng tatlong ito ang maaaring magsuot ng simbolo ng matataas na salamangkero, ang walang kulay na gloria. Ipinaliwanag ng ikasampung may-ari ng butik na si Brantel Lil na isang karangalan para sa kanila ang gumawa ng mga damit na isusuot ng mga estudyante sa pagharap nila sa hinaharap. Inikat ni Colette Lawar ang sarili habang sinusubok ang gloria at humanga sa gun at tibay nito laban sa mahika. Sinubukan din ito ni Lihana Owenzaus at sinabing mas mahusay pa ito kaysa sa mga kapa ng akademya. Sumang-ayon si Wignall Lindor at pinuri ang husay ng mga salamangkero sa paggawa dahil perpektong sukat ang mga ito. Sinabi ni Sion Ulster kay Brantel na kahanga-hanga ang trabaho nito gaya ng dating may-ari. Nagpasalamat si Brantel at humingi ng paumanhin dahil ngayon lamang natapos ang mga damit. Ipinaliwanag ni Cyan Blade na dahil sa nangyari sa Termen Arya, nahuli ang lahat ng gawain. Samantala, tahimik lang na nakatingin si Julius Rinberg sa salamin habang suot ang espesyal na kasuotan para sa pag-akyat sa tore. Napansin ni Colette ang malungkot niyang mukha kaya tinanong siya nito, ngunit bigla lamang siyang sumigaw at pinaalis siya. Nabigla si Colette at aksidenteng nabangga ang mga mannequin kaya natamba ang mga ito. Isa pa rito ang tumama sa ulo ni Julius kaya sinisi niya si Colette at tinawag itong salot ng kapahamakan. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Colette ngunit sinabi ni Brantel na ayos lang ang lahat. Lumayo si Colette sa mga mannequin at kinausap si Lihana tungkol sa kakaibang kilos ni Julius. Tinanong siya ni Lihana kung may alok na ba siya mula sa tore. Sinabi ni Colette na nakatanggap siya noon ng liham mula sa Earth Faction. Ipinaliwanag naman ni Lihana na ang kanya ay mula sa Lightning Faction, ganoon din kina Wignall at Sion. Lahat sila ay na-scout maliban kay Julius, kaya iyon ang bumabagabag dito. Bilang huling detalye, nilagyan ni Brantel ng brocha ang kanilang gloria at sinabing marami na silang napaglingkurang umaakyat sa tore. Nagpaalam siya at hiniling na gabayan sila ng Mage Queen. Bago umalis, tinanong ni Wignall kung nasaan si Will dahil hindi pa niya ito nakikita. Ipinaliwanag ni Brantel na nauna itong pumunta sa tindahan ngunit nagmamadaling umalis. Napangiti si Colette dahil alam niyang tiyak na nasa pandayan ni Donan si Will. Tama nga siya. Sa Slumland, ipinakita ni Will kay Donan ang bago niyang espada matapos masira ang dati. Ipinaliwanag ni Donan na ginamit niya ang sirang talam ng Moria, nilagyan ng whisk gem, at muling pinandi ito. Kaya nitong humiwa ng mahika at palakasin ang kapangyarihang nasa mga hiyas ng kabisera. Masayang tinanggap ni Will ang bagong espada at sinabi ni Donan na maaari niya itong tawaging Whisk Set Silver. Tinapak niya si Will at pabirong sinabing nasira rin nito ang huli niyang obra gamit ang lakas na kayang ikahiya ng isang duwende. Humingi ng tawad si Will at nagtanong kung magkano ang bayad, ngunit sinabi ni Donan na regalo na iyon bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanilang lahat. Nagpasalamat si Will at nagtungo na sa mga kasamahan niyang naghihintay. Nang makumpleto silang 50, nagtungo sila sa tore kung saan sinalubong sila ni Clary. Pinuri niya ang bago nilang gloria at sinabing kulang sila sa tao kaya siya lamang ang gagabay sa kanila. Sa pamamagitan ng mahika, binuksan niya ang tarangkahan ng tore at tinanggap ang 50 estudyante sa isang paraiso ng pananaliksik at impyerno ng disiplina. Habang umaakyat, hinawakan ni Will ang goggles niya at sinabing dahil iyon kay Rusty kaya narating niya ang puntong ito at ngayon ay papunta na siya kay Elf Arya. Pagpasok nila sa tore, nagtaka ang lahat dahil walang laman ang lugar. Tahimik lang si Clary at ginamit ang mahika para buksan ang susunod na tarangkahan. Biglang bumukas ang kisame habang ang sahig na kinatatayuan nila ay nagsimulang umangat.
Nakarating sila sa unang palapag ng tore, ang colorless garden. Namangha ang lahat nang makita ang isang napakalawak na lungsod sa loob mismo ng tore. May kalangitan, liwanag, at abot-tanaw pa. Maging ang kastilyo ay lumulutang. Halos hindi sila makapaniwalang nasa loob pa rin sila ng tore. Ipinaliwanag ni Clary na ang lugar na ito ang pundasyon ng tore at sentro rin ng paglikha at pagsasaliksik ng bagong mahika. Tanging mga kinilala ng akademya ang maaaring makapasok dito, kaya para sa mga salamangkero. Ito ang lupain ng kaluwalhatian. May ilang estudyanteng napaluha sa tuwa dahil narating nila ang lugar na pinapangarap lamang noon. Sinabi ni Clary na nasa kanila na kung magiging permanenteng residente sila rito. Inanyayahan niya silang magtungo sa bulwagan para sa seremonya ng First Bloom. Habang naglalakad, tinanong ni Lihana si Wignall tungkol sa artipisyal na langit at liwanag. Ipinaliwanag nitong gawa iyon ng napakataas na uri ng Elven Illusion Magic. Tuwang-tuwang naglibot sina Colette at Will. Napansin nilang marami ring nakasuot ng Gloria. May hardin daw ng mahiwagang halamang gamot at lugar para sa pagsusuri ng mga mahiwagang nilalang. Masayang sinabi ni Colette na tunay itong sentro ng pananaliksik sa mahika at ngayon niya nararamdamang isa na talaga siyang high mage. Nang marinig ni Lihana na may crepe shop doon, agad siyang sumugod gamit ang mahika at umorder ng 5 crepe. 2 beses pa siyang tinanong ng tindero ngunit sinabi niyang hindi bumabawi ang isang kabalyero sa salita nito. Hinayla siya pabalik ni Colette habang pinapagalitan, ngunit masaya pa rin siyang kumakain habang hinihila. Napangiti si Will at sinabing ganoon pa rin si Lihana. Sumang-ayon si Wignall at sinabing halos nakakaaliw na ang walang katapusan nitong gutom. Habang masaya silang naglalakad, dinaanan sila ni Sion at binalaan si Will na huwag masyadong matuwa dahil hindi mabait ang tore tulad ng iniisip nila. Nagtaka si Will hanggang mapansin niya ang malamig na tingin ng mga high mage sa kanila. Maya-maya, nakarating sila sa ceremonial hall kung saan naghihintay ang iba't ibang faction. Naroon din si Cariots Halden, direktor ng Upper Institute at pinuno ng Colorless Garden. Pagdating ng lahat, nagpakita na ang mga Magia Vander. Tuwang-tuwa ang mga estudyante. Masayang nakita ni Wignall si Eleanor Lahos Elf ngunit iniwas nito ang tingin. Masaya ring makita ni Will si Elf Arya, ngunit tila malungkot ito at hindi siya matingnan. Nagpasalamat si Clary sa mga Magia Vander, ngunit inip na sinabi ni Harriet na tapusin na agad ang seremonya. Pilit ngumiti si Clary kahit halatang naiirita. Sinimulan niya ang First Bloom. Ang mga estudyanteng na scout mula pa noong Grand Magic Festival ay bibigyan ng Blessing of Color. Sabay-sabay na nagliwanag ang wand ng mga Magia Vander at nagbago ang kulay ng Gloria ng ilang estudyante. Naging pula ang kay Cyan habang naging kayumanggi naman ang kay Colette kasama ang simbolo ng Earth Faction. Nanatiling walang kulay ang Gloria ni na Julius at Will, ibig sabihin ay wala pang faction na pumipili sa kanila. Noong isang araw, galit na galit si Elf Arya kay Sarisa Alves Viera dahil sinabi nitong maaari niyang i-scout si Will kapag nakaakyat na ito sa tore. Ngunit walang ni isa sa mga liham na ipinadala niya kay Will ang nakarating dito. Ipinaliwanag ni Sarisa na hindi niya kasalanan iyon kundi desisyon ng direktor ng Upper Institute dahil duda pa rin ito sa isang swordsman na sasali sa faction. Sa sobrang galit, muntik nang gawing yelo ni Elf Arya ang buong institusyon ngunit pinakalma siya ni Sarisa. Ipinaliwanag nitong kailangang patunayan muna ni Will ang sarili upang kilalanin ang buong tore. Sa kasalukuyan, sinabi ni Clary na ang Blessing of Color ay isang malaking karangalan at naghihintay na ang mga faction sa mga napili. Pagkatapos umalis ng mga napili, kinausap niya ang mga naiwan. Tinawag niya silang colorless, mga walang halaga. Ang mga hindi mapipili ng faction ay mananatili lamang sa unang palapag bilang suporta sa mga tunay na high mage. Alam na ito ni Julius. Tinawag pa nga ang tore bilang libingan ng mga wand sa likod ng kaluwalhatian nito. Ngunit sinabi ni Clary na bibigyan pa rin sila ng pagkakataon. Kailangan nilang patunayan ang kakayahan nila rito mismo. Ito ang tunay na pagsubok ng First Bloom. Pagkatapos ng anunsyo, lumitaw ang mga halimaw na tinatawag na zonya. Ipinaliwanag ni Clary na iisa lang ang batas sa tore, patunayan ang halaga mo. Kailangan lamang nilang talunin ang mga halimaw gamit ang anumang kakayahan nila. Maraming estudyante ang nahirapan dahil hindi umepekto ang kanilang mahika. Ipinaliwanag ni Cariots na nilikha ang mga zonya bilang tagapangalaga ng unang palapag.
Katumbas ng mga halimaw sa gitnang bahagi ng dungeon ang lakas nila at kayang ibalik ng kanilang dual shields ang ordinaryong mahika. Sa kabila nito, mabilis na natalo ni Julius ang dalawang Zonya gamit ang clone ng magic. Humanga maging si Sarisa dahil napakahusay na niyang gamitin ang mahika ni Elf Arya. Sinabi ni Irvan Orvis ng Wind Faction na lamang si Julius sa iba. Pati ang Dark Faction ay nagtaka kung bakit hindi pa ito na-scout. Piliting ipinakita ni Julius ang husay at pagiging henyo niya, ngunit hindi man lang siya nilinggan ni Elf Arya kaya lalo siyang nasaktan. Samantala, pinuna ni Julius si Will dahil puro iwas lang ito. Ngunit alam ni Lihana at Colette na inoobserbahan lamang niya ang mga galaw ng Zonya. Naunawaan ni Will na malungkot si Elf Arya dahil hindi siya na-scout, ngunit determinado siyang makarating dito gamit ang sariling lakas. Matapos pagmasdan ang mga Zonya, mabilis niyang hinati sa dalawa ang isa gamit ang espada. Nagulat ang lahat sa bilis at lakas niya dahil nalampasan pa niya ang depensa ng halimaw. Madali niyang naiwasan ang mga atake dahil nababasa na niya ang kilos ng kalaban. Nakatulong din ang magaang Gloria at ang espadang ginawa ni Donnen na kayang humiwa ng kahit ano. Nang dumami pa ang Zonya, agad gumamit si Julius ng Glaze Ear. Ngunit may isang ligaw na atake na tumama sana kay Elf Arya kaya agad hamarang si Will at sinalo iyon gamit ang espada. Sinipsip ng espada ang mahika at pinakawalan niya ang buong lakas ng Glauswise. Namangha si Elf Arya habang diretsyong sumugod si Will at pinaga niya ang Glausmill. Isa-isang naputol ang mga Zonya habang lalo siyang bumibilis. Hindi na muling pumuti ang buhok niya tulad noon, ngunit ngayon ay nagamit na niya ang sariling kapangyarihan ng buong kumpiyansa. Sa loob lamang ng ilang minuto, nabura niya ang lahat ng Zonya. Masayang pinanood siya ni Elf Arya dahil mula pa noon, alam na niyang malalampasan ni Will ang anumang pagsubok. Samantala, ang lahat ng nakasaksi sa pangyayari ay napuno ng pagkalito. Para sa ilan sa kanila, iyon ang unang pagkakataong nakita nila ang kapangyarihang whiz at ang kakaibang anyo ng sword magic ni Will. Hindi nila malaman kung maituturing ba talaga itong mahika. Maya-maya, napagtanto nilang ito rin ang kapangyarihang ipinakita niya noong insidente sa Termen Arya, ngunit hindi pa rin ito nabawasan ang kanilang pagkalito. Nagreklamo si Clary dahil natalo ni Will ang lahat ng Zonya. At hindi niya alam kung paano nila ipagpapatuloy ang seremonya gayong marami pang estudyante ang naghihintay ng pagkakataong patunayan ang kanilang halaga. Nang matapos si Will, inalis niya ang kanyang goggles at bumalik sa normal ang kulay ng kanyang mga mata. Kaagad namang ipinagkaloob ni Elf Arya sa kanya ang basbas ng Albus Bina, na ikinagulat ni Leonard dahil nangangahulugan itong kinilala siya ng Ice Faction. Ngunit sinabi ni Colette na hindi lamang iyon ang natanggap niya. Maging ang Ink India Barm, ang Fire Faction, ay nagbigay rin ng kanilang basbas. Lalong nagulat ang lahat nang makita nilang pati Earth Faction, Wind Faction, at Dark Faction ay sabay-sabay ding nagkaloob ng kanilang pagpapala kay Will. Tahimik na minasdan ni Carrie at Inverna ang lahat habang si Charles, ang kanyang tagapayo, ay hindi rin makapaniwala. Ayon sa kanya, hindi naman isang Moltos si Will na may maraming affinity, ngunit 5 magkakaibang paksayon ang sabay-sabay na kumilala sa kanya. Napatulala lamang si Will habang nagbabago ang kulay ng magic circle sa ilalim ng kanyang mga paa, sumasagisag sa bawat paksayon na pumili sa kanya. Isang bagay itong hindi pa kailanman nangyari. Tumanggi si Carriet na magbigay ng anumang komento, samantalang si Julius naman ay agad na nagreklamo dahil tila ninakaw ni Will ang lahat ng atensyon. Ipinaliwanag ni Clary na kapag maraming basbas ang natanggap ng isang tao, siya ang may karapatang pumili kung aling paksayon ang nais niyang salihan. Walang ibang tiningnan si Will kundi si Elf Arya. Alam niyang isang hakbang na lamang ang pagitan niya sa matagal na niyang pangarap na makasama ito sa tore. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pinutol ni Cyril Kreutz ang seremonya. Ayon kay Kreutz, hindi niya maituturing na tunay na mahika ang ipinakita ni Will. Totoong kinilala nila ang kanyang ambag noong insidente sa Termen Arya kaya siya pinayagang umakyat sa tore, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung karapat-dapat itong tanggapin sa alinman sa mga dakilang paksayon. Agad na tumayo si Elf Arya at mariing tinanong kung hindi ba nito nakita ang nangyari, dahil malinaw na gumamit si Will ng mahika. Ipinaliwanag naman ni Kreutz na nakita niya ang lahat, ngunit para sa kanya, hindi naglabas ng sariling mahika si Will. Ang ginawa lamang nito ay gamitin ang spell ng ibang tao. Ayon pa sa kanya,
Ang tunay na kalikasan ni Will ay hindi isang mage kundi isang mandirigmang umaasa sa lakas ng katawan. Kung tatanggapin nila ito, para na rin silang nagpasok ng dwarf sa tore. Dahil dito, hindi niya maisip kung ano ang magiging tingin ng mundo sa kanila. Nainip si Eleanor sa mahabang paliwanag at diretsahang tinanong kung ano ba talaga ang nais niyang iparating. Sinabi ni Kreutz na kung may kahit katiting na kakayahan bilang mage si Will, kailangan niya itong patunayan. Sa isang kisap ng kanyang mga daliri, dalawang higanteng halimaw ang bumagsak mula sa itaas at pumalibot kay Will. Ipinaliwanag niyang ang mga ito ay mga espesyal na nilalang na tinatawag na war oozes, na nilikha upang supulan ang mga dwarf. Bilang demonstrasyon, gumamit siya ng simpleng spell at agad na naglaho ang isa sa mga nilalang. Ipinaliwanag niyang kahit mababang antas ng magic energy ay sapat upang wasakin ang mga ito. Dahil gawa sila sa malalikidong substansya, imposibleng mapinsala ng sinumang hindi kayang lumikha ng magic energy. Agad na sumalakay ang natitirang war ooze kay Will. Mabilis niyang isinuot muli ang kanyang goggles at sinimulan ang laban. Madali niyang naiwasan ang mga pag-atake nito at ilang beses na hiniwa ang katawan ng halimaw. Ngunit sa bawat pagkakataon, muling nagsasanib ang katawan nito na para bang walang nangyari. Naalala ni Will ang dati niyang laban sa Buller at napaisip kung ganap bang walang epekto rito ang pisikal na pag-atake. Habang patuloy siyang umiiwas, hindi rin siya tumitigil sa paghahanap ng paraan upang matalo ito. Samantala, malinaw ang pag-aalala ni Alf-Arya. Tinanong ni Clary ang mga Magia Vander kung ano ang kanilang gagawin. Tanging si Carriet lamang ang sumagot. Ayon sa kanya, may katwiran ang sinasabi ni Kreutz. Bilang pinakamataas na simbolo ng mahika sa mundo, hindi maaaring tanggapin ng tore ang isang espada na walang sariling mahika. Patuloy na lumalaban si Will habang sinusuri ang halimaw. Napansin niyang tulad ng karamihan sa mga nilalang, mayroon itong core. Kung masisira niya iyon, marahil ay matatalo niya ito. Lumayo siya upang obserbahan ang katawan ng war ooze at agad na natukoy ang lokasyon ng core. Walang pag-aalinlangan siyang sumugod at tinaga ito. Ngunit pinintasan siya ni Kreutz. Kung kayang gawing likido ang katawan ng nilalang, bakit hindi rin ang core nito? Napagtanto iyon ni Will nang tumagos ang kanyang espada sa core ngunit hindi ito nasira. Binalaan siya ni Kreutz na huwag maliitin ang kanilang nilikha dahil ito ang sukdulang anyo ng mahika ng tore. Mas lumala pa ang sitwasyon nang makuryente si Will habang nakabaon pa ang kanyang espada sa katawan ng halimaw. Bagamat tiniis niya ang matinding boltahe, napilitan siyang umatras. Napansin ni Clary na sapat ang lakas ng kuryenteng iyon upang mapahinto kahit ang isang dwarf. Habang sinusubukang makabawi ni Will, napanood ni Lynn at Gordon ang lahat at napagtantong napakasama ng lagay niya. Alam nilang pagod na siya matapos ang sunod-sunod na laban. Naalala ni Lynn kung ilang beses silang iniligtas ni Will noon habang sila ay nagtatago lamang at tumatakas. Ngayon ay ayaw na niyang manatiling walang ginagawa. Sumang-ayon si Gordon at iminungkahing baka matulungan nila si Will gamit ang kanilang mahika. Ngunit bago pa sila makakilos, pinigilan sila ni Kreutz gamit ang isang spell. Ipinaliwanag niyang hindi ito pagsusulit para sa kanila kundi isang pagdinig upang alamin kung nararapat bang manatili si Will sa tore. Habang lumalala ang sitwasyon, hindi na maitago ni Wine ang kanyang galit at malakas niyang sinuntok ang rehas. Alam niyang higit pa rito si Will. Muling sumalakay ang war ooze. Patuloy na umiwas at lumaban si Will, ngunit kahit ilang beses pa niyang hatiin ang katawan nito, agad lamang itong bumabalik sa dati. Sa isang pagkakataon, tinamaan siya ng ulo ng halimaw at napalipad palayo. Sa kabila nito, mabilis siyang tumayo. Hindi pa rin siya sumusuko. Ngunit bago pa siya makahanap ng panibagong paraan, tuluyan ng winakase ni Kreutz ang laban sa isang kisap ng kanyang mga daliri at pinawi ang halimaw. Ayon sa kanya, wala nang saysay ang pagpapatuloy dahil napatunayan ng hindi kwalipikado si Will. Iminungkahi niyang manatili itong walang kulay at ilagay sa pinakamababang ranggo ng Upper Institute. Aminado siyang napakalakas ng kapangyarihang whiz na ginamit ni Will laban sa Devander. Ngunit nais niyang siyasatin ito at gamitin para sa kapakinabangan ng mundo ng mahika. Agad na naunawaan ni Harriet na nais lamang gawing eksperimento si Will. Gayunpaman, sinabi niyang kung makakatulong iyon upang maunawaan nila ang misteryosong ikalimang elemento, wala siyang nakikitang problema rito. Bago pa siya makapagsalita ng higit pa,
Sumabog ang nagyayelong mahika ni Alf-Arya sa paligid. Kitang-kita ng lahat ang kanyang galit. Binalaan niya si Kreutz na hindi iyon ang kanilang napagkasunduan at malapit na siyang mawalan ng pasensya. Maging si Will ay nagulat dahil ngayon lamang niya nakita si Alf-Arya sa ganoong kalagayan. Biglang nagsalita si Zeo at sinabing nakaiinis na ang walang katapusang pagtatalo. Ipinaalala niya na magkakaroon pa naman ng isa pang bloom. Ipinaliwanag ni Clary kay Will na sa normal na taon, 6 na buwan pa ang hihintayin bago ang susunod na bloom. Ngunit dahil sa mabibigat na pagkawala sa Termen Arya, kinakailangan nilang agad na mapunan ang kakulangan ng bawat paksayon. Dahil dito, magkakaroon ng pambihirang pangalawang bloom makalipas lamang ang 1 linggo. Mataas ang inaasahan ng buong mundo sa kanila bilang Grimm Generation, kaya kailangan nilang ipakita ang kanilang paglago. Nilinaw ni Clary na kabilang si Will sa mga magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Sa tore, iisa lamang ang batas, patunayan ang sariling halaga. Walang nagawa si Kreutz kundi tanggapin ito. Sumang-ayon din si Carriet at ipinaalala na maging sila ay kinailangang paulit-ulit na patunayan ang kanilang kakayahan bago naging Magia Vander. Nang hamupa ang galit ni Alf-Arya, isa-isang umalis ang mga paksayon. Naiwang nakahiga si Will sa sahig habang iniisip ang lahat ng nangyari. Tinanong siya ni Julius kung umiiyak ba siya, ngunit itinanggi niya iyon. Sa halip, sinabi niyang nakakatawa lamang kung paano laging may bagong pagsubok sa tuwing inaakala niyang maaabot na niya ang kanyang pangarap. Ngunit nang maalala niya si Alf-Arya at ang mga salita ni Finn, muling nagliyab ang kanyang determinasyon. Malakas niyang ipinahayag na gaano man karaming beses siyang mabaygo. Hindi siya susuko. Kinagabihan, kinausap ni Hill mula sa Lightning Faction si Zeo at nagtanong kung bakit hindi nito binigyan ng basbas si Will. Tumawa lamang si Zeo at sinabing mas kawili-wili ang mga taong nagsisimula mula sa pinakamababang antas at unti-unting umaangat. Kinabukasan, nasa pansamantalang tirahan si Will sa unang palapag ng tore. Isinusulat niya ang lahat ng natutunan niya sa unang bloom habang pinag-aaralan ang 7 elemento ng mahika. Naniniwala siyang kahit wala siyang affinity, maaari pa rin niyang maunawaan ang whiz at gamitin ito upang malampasan ang kanyang mga limitasyon. Nang makita siya ng ibang mage na magdamag na nag-aaral, inisip nilang may kakaiba talaga sa kanya. Lumapit si Emma at inanyayahan siyang sumama sa kanilang pagsasanay sa dungeon bago ang susunod na bloom. Ipinaliwanag ni na Gordon at Lynn na nais nilang lumakas at makapasok sa Fire Faction. Tinanggap ni Will ang alok, ngunit biglang dumating si Julius at ipinahayag na hindi siya sasama dahil siya mismo ang magsasanay kay Will. Ipinaliwanag ni Julius na hindi pakikipagkaibigan ang kailangan niya ngayon kundi ang pagkatutong kontrolin ang kapangyarihang whiz. Nang marinig ito, agad na pumayag si Will. Bagamat natuwa si Will sa kanyang suporta, hindi niya alam na may sariling motibo si Julius. Naniniwala itong kung matutulungan niya ang matalik na kaibigan ni Alf-Arya, maaaring mabawi niya ang pabor nito at magkaroon ng pagkakataong makasama sa Ice Faction. Agad nilang sinimulan ang pagsasanay sa Fields of Solitude. Ginamit muli ni Will ang whiz gamit ang mahika ni Julius. Pagkatapos ay ipinatawag ni Julius ang ilang Ice Guardians at pinalibutan si Will ng mga ito. Ipinaliwanag niyang kailangang matutunan ni Will na panatilihin at kontrolin ang napakaliit na halaga ng magic energy nang hindi nasesira ang mga guardian. Sa halip na maghanap ng bagong spell, dapat niyang paghusayin ang kapangyarihang mayroon na siya. Tinuruan siya ni Julius kung paano mag-imbak at magpanatili ng magic energy sa mahabang panahon. Kung magagawa niya ito araw-araw, maging gising man o tulog, maaari niya itong magamit sa tamang sandali sa labanan. Ipinaalala rin niya na sa susunod na bloom, tiyak na haharapin muli ni Will ang mga war oozes. Dahil kahit kaunting magic energy lamang ang kailangan upang mapuksa ang mga iyon, dapat siyang mag-focus sa layuning iyon. Sa wakas ay naunawaan ni Will ang plano. Ang mga guardian ay nagsisilbing limitasyon upang matutunan niyang kontrolin ang kanyang enerhiya. Humanga siya sa talino ni Julius at pinasalamatan ito ng buong puso. Ngunit nang mabanggit niyang nakapagtataka kung bakit walang paksyong pumili kay Julius, agad na nasaktan ng pride nito at napairap siya sa inis. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagsasanay, isang misteryosang mangkukulam ang tahimik na nagmamasid mula sa malayo gamit ang kanyang mahika, naghihintay kung ano ang magiging resulta ng natatanging pagsasanay na ito. Sa isang sandaling pagbabalik tanaw,
Muling nasaksihan ang alaala ni Julius Rinberg noong siya ay bata pa lamang. Sa kanyang alaala, tinanong niya ang isa sa mga kasambahay kung gusto ba siya nito sa kanyang kasalukuyang anyo. Ang dalagang nagngangalang Anna Isles ay buong pusong sumagot na mahal siya nito, hindi lamang siya kundi ang lahat ng nasa mansiyon. Pagkatapos, hinubad ni Anna ang kwintas sa kanyang leeg at iniabot iyon kay Julius, sabay sinabing ang kanilang batang Panginoon ay minamahal ng lahat dahil sa kanyang mabuting puso. Bumalik sa kasalukuyan, patuloy ang pagsasanay nina Julius Rinberg at Will Surfert sa Fields of Solitude sa unang palapag. Pareho na silang halatang pagod at hinihingal. Sa isang pagkakataon, aksidenteng nasira ni Will ang isa pang guardian, dahilan upang mapuno ng inis si Julius. Sinabi niya na wala pa ring progreso si Will at nauubos lamang ang kanyang mahiwagang enerhiya nang walang saysay. Humingi ng paumanhin si Will, ngunit batid niyang kahit anong gawin niya, ang pinakamahabang kaya niyang kontrolin ang kanyang output ay 50 minuto lamang bago tuluyang maglaho ang kanyang mahika. Mas malala pa, kapag pinakawalan niya ang kapangyarihang tinatawag na whiz, sabay na nauubos ang kanyang lakas. Hindi niya alam ang ganitong kahinaan noon, at tila nauuwi lamang sa pag-aaksaya ang lahat ng kanilang pagsasanay. Itinaas ni Julius ang kanyang wand at inutusan si Will na subukan muli, ngunit bago pa man niya matapos ang salita, bumagsak ang kanyang katawan sa sobrang pagod. Gayunpaman, pinilit pa rin niyang sabihing huwag lamang titigil si Will at maghanda pa. Nag-alinlangan si Will at sinabi na mas mabuting pag-aralan muna nila ang tungkol sa whiz. Dahil kahit siya ay hindi lubos na nauunawaan ang kapangyarihang ito. Sinubukan na niyang saliksikin ang lahat ng aklat sa akademya ngunit wala siyang nahanap. Si Professor Werkner ay may kaunting ideya ngunit hindi rin alam ang detalye. Ipinaliwanag ni Will na maaaring mas mabuti kung makakuha siya ng pahintulot mula sa mga high mage upang makapasok sa mga library ng Torre o kaya'y humanap ng ibang may kaalaman. Ngunit biglang sumabat si Julius at sinabi na ginagawa na niya ang lahat ng iyon. Ipinahayag niya na may ipinadalang clone mula sa kanyang kapangyarihang Arswise sa mga library ng Upper Institute, at may isa pang clone na humihingi ng tulong kay Professor Elisa upang hanapin si Finn ng People of the Light na posibleng may alam. Labis na nagulat si Will sa kakayahan ni Julius na sabay-sabay na kontrolin ang mga kaganapan. Nagalit si Julius at sinabing wala silang oras, kaya kailangan niyang magsanay at mangalap ng impormasyon ng sabay. Gayunpaman, nahihilo siya sa labis na multitasking at aminadong hindi niya ito gusto. Tinanong ni Will kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito para sa kanya, ngunit mabilis itong tinanggihan ni Julius at sinabing ito ay para lamang sa kanyang sariling interes. Isa siyang taga-Rinberg at tiyak na angat siya sa tuktok, at ginagamit lamang niya si Will bilang hakbang. Ayon pa sa kanya, ang mga maharlika ay laging tumutupad sa kanilang salita. Naalala ni Will na tinupad nga ni Julius ang kanyang mga pangako pagkatapos ng Grand Magic Festival, kahit para kina Donan at sa mga dwarf. Dahil dito, napangiti siya at sinabing mabuti ang puso ni Julius. Nagulat si Julius sa sinabi niya. Ipinaliwanag ni Will na ang kabutihan ay may iba't ibang anyo, katulad ni Colette na palaging tumutulong sa kanya, at ni Professor Werkner na mahigpit man ay may malasakit. Kaya para sa kanya, kahit no noblesse oblige pa iyon, mabuti pa rin si Julius. Sandaling natigilan si Julius habang naaalala muli ang mga salita ni Anna. Agad siyang nagdepensa at tinawag si Will na kakaiba, saka umalis upang magpahinga. Naiwan si Will na patuloy sa pagsasanay. Sa loob-loob ni Julius, hindi niya matanggap ang konsepto ng kabutihan, sapagkat para sa kanya ito ay walang saysay. Muling bumalik ang alaala ni Julius noong bata pa siya, habang inaalagaan ng isang sugatang kuting. Pagkatapos niyang tulungan ito, niyakap niya ang hayop, at sinabi ni Anna na siya ay mabait. Ipinaliwanag ni Julius na tungkulin ng isang noble ang tumulong sa mahihina. Hinaplos ni Anna ang kanyang ulo at tinanong kung gusto ba siya nito sa ganoong paraan. At muli niyang tinanggap na mahal siya ng lahat. Ibinigay ni Anna ang kanyang pendant, sinasabing minamahal siya ng lahat bilang isang mabait na batang Panginoon. Ngunit kalaunan, natuklasan ni Julius na kasinungalingan lamang iyon. Nakita niyang ikinasal si Anna sa iba, at doon niya napagtanto na kahit gaano pa siya kabait, nawawala pa rin ang mga taong mahalaga sa kanya. Mula noon, itinakwil niya ang kabutihan at piniling yakapin ang pagiging makasarili, gamit ang iba para sa sariling pag-angat at tinatrato ang mahihina ng may pangmamaliit.
Habang naglalakad si Julius sa residential area ng unang palapag, hindi niya maalis sa isip ang mga sinabi ni Will. Ayaw niyang makita siyang katulad ni Anna na muling binabanggit ang kabutihan, dahil para sa kanya ay wala na itong halaga. Ang dating mabait na Julius Rinberg ay tuluyan na niyang pinatay sa kanyang sarili. Sa kabilang dako, sa isang lihim na lugar, may magic device na sumusubaybay sa kanya, habang si Croats ay pinagmamasdan siya mula sa laboratorio. Inutusan niya si Charles na kontakin ng colorless dahil may utos silang gagawin. Biglang inatake si Julius, ngunit nasalo niya ito gamit ang kanyang mahika. Tatlong high mage mula sa Upper Institute ang lumitaw, sina Tony Harvey, Mary Lou, at Oren Chick, na nagsabing sila ay may utos mula sa itaas upang parusahan ang mga sumisira sa kanilang teritoryo. Inakala ni Julius na pinipigilan lamang nila ang kanilang pag-angat. Sinabi ni Tony na hindi nito mauunawaan ang kanilang kahihiyan bilang colorless. Inatake siya ng kidlat, sinundan ng apoy ni Mary na ayaw maging alipin ng tore. At si Oren na nagsabing kapalit ng tagumpay ay rekomendasyon mula kay Croats. Napalibutan si Julius at napagtanto niyang ito ay bunga ng malupit na kompetisyon sa loob ng tore. Wala na siyang sapat na enerhiya dahil sa labis na paggamit ng kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng laban, ngumiti siya ng may panlilibak at tinawag silang mga dating henyo na naging kabiguan. Sinabi niyang mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa maging tulad nila. Galit na sumagot ang tatlo at sabay-sabay siyang inatake. Sa huling sandali, tumigil si Julius at tinanggap na hindi siya mabait, at ito ang patunay ng mga taong kinamumuhian siya. Hinayaan niyang lapitan siya ng kapangyarihan, sabik na sana'y makita ni Anna ang kanyang pagbabago. Ngunit bago siya tamaan, dumating si Will Surfert at hinati ang atake gamit ang kanyang espada. Tinanong niya kung okay si Julius. Nagulat si Julius at tinanong kung bakit niya siya iniligtas. Ipinaalala ni Will na marami na silang pinagsamahan at nagligtasan na sa nakaraan. Sinabi ni Julius na pinahiya siya nito sa Grand Magic Festival, ngunit iginiit pa rin ni Will na hindi niya ito nakikitang masama. Sa galit, sinuntok ni Julius si Will at sinabing kinamumuhian niya ito. Nagpatuloy ang tensyon hanggang sa biglang napalibutan sila ng apoy. Dumating si Care Edwin, ang Witch of the Hammer, at pinuna ang kanilang paggamit ng mahika. Ipinahayag niyang nais niya silang turuan at matagal na niya silang minamanmanan. Nagduda si Julius, ngunit mabilis silang kinuha ni Care Edwin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sa ibang lugar, pinag-uusapan ni Iris at Alf Arya ang tungkol kay Julius Rinberg at sa kapangyarihang Whis. Hati ang tore sa pagtingin sa kanya, habang si Sarisa ay nag-aalala sa posibleng pagguho ng balanse dahil kay Will. Dinala ni Care Edwin sina Will at Julius sa kanyang lihim na tirahan. Inalok niya sila ng pagkain, ngunit nagduda si Julius. Gayunpaman, kumain si Will ng walang pag-aalinlangan. Ipinaliwanag ni Care Edwin na siya ang mentor ni Clary at ginagamit ang tagwang lugar na ito bilang base. Tinanong ni Julius ang kanyang tunay na pakay, ngunit ipinaliwanag ni Care Edwin na alam niya kahit kaunti ang tungkol sa Whis at nais niyang tulungan si Will. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng sabayang pag-atake ng iba't ibang elemento ng walang incantation, dahilan upang matakot si Julius at mapagtanto ang kanyang tunay na lakas. Gayunpaman, nanatiling mapagmatsyag si Julius at nagbanta na hindi niya ito hahayaan kung may masamang intensyon. Ipinaliwanag ni Care Edwin na nais niyang sanayin si Will at protektahan siya mula sa Upper Institute. Samantala, si Croats ay naguutos ng malawakang paghahanap kina Will at Julius, habang binubunyag ang kanyang malupit na eksperimento sa Mage Slayer at ang balak na pag-aralan ang Whis sa pamamagitan ng paghiwa-hiwalay kay Will. Sa huli, sumang-ayon si Will na magtiwala kay Care Edwin, habang si Julius ay nanatiling malamig at sinabing ginagamit lamang niya si Will para sa sariling layunin. Sa kabila nito, ipinahayag ni Care Edwin na sisimulan na nila ang pagsasanay, at agad na inutusan silang habarin ang kanilang mga damit ng walang paliwanag. Ang sumunod na tagpo ay makikita si Will na kalahating nakahubad at lubos na litong-lito, hindi maunawaan kung ano ang layunin ng lahat ng ito. Ngumiti si Sheridan at tiniyak sa kanya na wala siyang gagawing masama, bagamat hindi niya lubos na may tatago ang kanyang matinding pananabik. Samantala, agad siyang inakusahan ni Julius na may hindi kanais-nais at kahindik-hindak na mga kagustuhan, ngunit sinabi ni Sheridan na mali ang kanyang pag-unawa at iginiit na ito ay lubos na kinakailangan.
Napabuntong hininga si Will at tinanggap na wala na siyang maraming pagpipilian, subalit nagpatuloy pa rin si Julius sa kanyang pagtutol at tinawag siyang pervert. Ngunit biglang natahimik si Julius nang makita niya ang malaking pilat sa likod ni Will. Para bang nagyelo siya sa kanyang kinatatayuan, habang iniisip kung gaano kalalim ang pinagdaanan ni Will upang makaakyat sa tore. Sinuri ni Sheridan ang katawan ni Will at nakita rin niya ang parehong pilat. Tinanong niya si Will kung saan at paano niya nakuha ang sugat na iyon sa kanyang likod. Nag-atubiling sumagot si Will at sinabi na sa palagay niya ay nakuha niya ito habang pinoprotektahan si Alf Arya noong sila ay bata pa. Sa sandaling marinig iyon, mariing hinampes ni Sheridan ang likod ni Will at sinabing iyon marahil ang sagot. Tinanong naman ni Will kung ano ang ginagawa niya, at ipinaliwanag ni Sheridan na sinusuri niya ang lokasyon ng lock upang mabuksan ang susunod na pinto. Ipinabatid niya na pinagmamasdan niya ang kanilang pagsasanay at sa tingin niya ay napakatalinong desisyon ang pagtuon sa anchoring. Dahil kung makokontrol ni Will ang mahiwagang enerhiyang iniangkla niya, dadalhin siya nito patungo sa Whis, at tama ang direksyong iyon ng pag-iisip. Sinabihan din ni Sheridan si Julius na mas mabuting maging tapat siya sa sarili dahil siya ay tunay na henyo. Nilinaw naman ni Julius na hindi niya kailangan ng walang laman na papuri dahil nagkamali siya. Ngunit tiniyak ni Sheridan na hindi siya nagkamali dahil si Will mismo ang sagisag ng anchoring. Ang totoo, nalampasan na niya ang hadlang sa pag-iimbak ng mahika dahil dumadaloy sa kanyang dugo ang lahi ng mga mage ng wands. Gayunpaman, may kakaibang katangian ang katawan ni Will, hindi niya mailabas ang mahikang nasa loob niya. Sa halip, sakim niya itong iniipon sa kanyang kaibuturan. Kahit gaano pa sumigaw ang kanyang katawan, patuloy niyang sinisipsip at iniimbak ang enerhiya mula sa labas. Ipinabatid ni Sheridan na ang magiging misyon ngayon ni Will ay matutunang kunin ang nakaimbak na enerhiya sa kanyang sariling kagustuhan. Sa madaling salita, kailangan niyang matutong i-charge ang sarili niya. Ito ang susunod na antas na dapat niyang marating. Naguluhan si Will dahil akala niya ay kailangan niya ng panlabas na mga spell upang makapag-charge. Nilinaw ni Sheridan na tama siya roon, ngunit hindi iyon ang kabuuan ng katotohanan. Bilang patunay, nakagamit na siya ng iba pang kapangyarihan bukod sa mga spell na kanyang iniangkla. Kaya ang gagawin niya ngayon ay gamitin ang kakayahang iyon. Gumuhit si Sheridan ng isang mahiwagang bilog gamit ang kanyang wand at ipinaliwanag na sa pamamagitan ng paggunita sa kasaysayang nakatali sa kanyang dugo at alaala. Magagawa niyang mag-charge nang hindi umaasa sa mahika ng iba. Ito ay magiging bagong uri ng pag-charge, isang kapangyarihang nakabatay sa emosyon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Sheridan at itinulak si Will sa loob ng magic circle. Ipinaalam niya na mula sa sandaling iyon, ibubuhos niya ang kanyang kapangyarihan sa lock at gagabayan siya patungo sa isang tiyak na lugar. Doon, kailangan niyang alalahanin ang kanyang pinagmulan, at iyon ay kanyang uukit sa kanyang katawan at isusulat sa kanyang alaala. Itinutok ni Sheridan ang kanyang wand sa pilat sa likod ni Will at binigkas ang isang panata upang itago ang ipinagbabawal na tunay na pangalan ng sandata at sundan ang iginagalang na dugong pinagmulan. Tumugon ang magic circle sa panatang iyon. At sa isang iglap, nabuksan ang lock ng mga alaala ni Will, na nag-activate ng tinatawag na Dwarf History. Biglang lumubog si Will sa loob ng magic circle, nahulog sa tila walang katapusang hukay kung saan lumilitaw sa kanyang harapan ang lahat ng kanyang alaala. Mabilis ang lahat, at bago pa niya maunawaan ang nangyayari, nagising siya sa isang makulay na parang bulaklak na parang hardin. Nagtataka siya kung nasaan siya at ano ang nangyari. Doon, nakita niya si Alf Arya noong kanyang kabataan na tumatakbo papunta sa kanya at tinatanong kung siya ba ay maayos. Inilahad nito ang kanyang kamay at sinabing delikado ang kagubatan, kaya dapat silang maghawak kamay. Hindi pa rin lubos na makapaniwala si Will sa kanyang nakikita, ngunit nginitian siya ni Alf Arya at sinabing poprotektahan siya nito. Samantala, kinausap ni Julius si Sheridan upang malaman ang nangyayari, dahil 6 na araw na mula nang mawalan ng malay si Will at hindi pa rin siya nagigising. Mahinahong ipinaliwanag ni Sheridan na malalim na ngayon ang pagpasok ni Will sa kanyang mga panaginip dahil binigyan siya ng kanyang mahika ng pagkakataon upang balikan ang kanyang nakaraan. Tinanong ni Julius kung makakatulong ba talaga ang pag-alala sa nakaraan upang makuha ang bagong kapangyarihan. Inamin ni Sheridan na kahit siya ay hindi ganap na sigurado, dahil ang mga espada ay saklaw ni Finn. Gayunpaman, nilinaw niya na wala siyang intensyong kontrahin ang pamamaraan ni Finn.
Ngunit pagdating sa pag-uutos sa kalangitan, may iba pang pamamaraan. Ipinaliwanag niya na ang kasaysayan ay bumubuo sa katawan, at ang mga bakas ng patuloy na ugnayan ng wand at sword ay nakaukit dito. Kaya kailangang sundan ni Will ang mga bakas na iyon pabalik sa pinagmulan. Habang nangyayari iyon, nasa loob pa rin ng panaginip si Will at napagtanto niyang muli siyang bata. Maliit ang kanyang mga kamay at paa, ganoon din si Alf-Arya. Napagtanto niya na tila bumalik siya sa nakaraan. Ngunit agad niyang itinakwil ang ideya na maaaring binabalik ni Sheridwen ang panahon, dahil imposible iyon kahit gaano pa kalakas ang mahika. Kaya ang tanging paliwanag ay ipinapakita lamang sa kanya ang nakaraan sa anyo ng isang malinaw na panaginip. Habang naguguluhan siya, si Alf-Arya ay pilit siyang kinakausap at sa bandang huli ay napasigaw at tumalon sa kanya, hinihiling na tingnan siya nito. May lungkot sa kanyang mukha habang tinatanong si Will kung may iniisip ba itong ibang babae, dahil palagi itong mabait kina Claire at sa iba pa sa ampunan. Agad itong itinanggi ni Will at sinabing tumutulong lamang siya sa kanyang ama. Ngunit nagreklamo pa rin si Alf-Arya at sinabing hindi niya ito patatawarin kung siya ay magloloko. Napagtanto ni Will na mas selosa at makasarili pa si Alf-Arya noon kumpara ngayon, ngunit hindi niya ito sinabi. Sa halip, tinanong niya kung ano ang maaari niyang gawin upang mapatawad siya. Tumigil si Alf-Arya sa pagsigaw at sinabing yakapin siya nito. Sumunod si Will at hinaplos ang ulo niya, na nagdulot ng nostalgia sa kanya dahil palagi siyang inaalo noon ni Alf-Arya sa ganitong paraan. Pagkatapos kumalma, hinawakan ni Alf-Arya ang kamay ni Will at dinala siya sa loob ng kagubatan, masayang sinasabing na puno na siya ng willpower kaya maaari na silang lumaban sa mga halimaw. Nag-alala si Will at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Alf-Arya na may kakaibang halimaw sa kagubatan na nagdudulot ng problema sa kanilang ama. Kaya kailangan nila itong talunin. Mariing tumutol si Will dahil delikado ito at hindi siya marunong gumamit ng mahika. Ngunit napagtanto niya na ang kanyang boses ay sumusunod lamang sa nakaraan, dahil ito ang sinabi niya noon. Ipinakita ni Alf-Arya ang isang aklat na mahalaga sa kanilang dalawa at sinabing magbibigay ito sa kanila ng lakas ng loob. Napagtanto ni Will na ang aklat na iyon ay The Adventures of Damon, na labis na minahal ni Alf-Arya at naging dahilan ng kanilang pangakong sabay nilang papanoorin ang paglubog ng araw. Habang binabasa ni Alf-Arya ang kwento tungkol sa mapagmataas na bayani at sa kulay pulang kalangitan, unti-unting napapansin ni Will na tila kahawig ni Finn ang ilustrasyon ng bayani. Ngunit itinuring niya itong imahinasyon lamang. Dahan-daang nakatulog si Will habang nakikinig, at pinahigi siya ni Alf-Arya sa kanyang kandanggan. Naramdaman niya ang kapayapaan ng sandaling iyon. Ngunit bigla niyang napansin na tila lumalapit si Alf-Arya sa kanya na parang balak siyang halikan. Nagulat siya at bago pa magdikit ang kanilang mga labi, nagising siya. Pagmulat niya, agad siyang binati ni Alf-Arya at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Nag-alala si Alf-Arya at nagsinungaling na may tinatanggal lamang siyang dumi sa mukha niya. Habang patuloy silang naglalakbay, unti-unting nagdilim ang kapaligiran ng kanyang panaginip. Napagtanto ni Alf-Arya na may digmaan sa lugar na tinatawag na Ragard, at mula roon ay nagmumula ang mga halimaw. Habang lumalalim ang alaala, unti-unting naaalala ni Will na 10 taon na ang nakalipas, pumunta sila ni Alf-Arya sa kagubatang ito sa likod ng ampunan. Sa gitna ng laban, inatake sila ng isang halimaw na tila lobo ngunit may kristal sa katawan. Napagtanto ni Will na ito ay hindi tunay na halimaw kundi isang nilikhang sugatan mula sa mahika. Ngunit walang oras upang mag-isip dahil sumalakay ito. Gumamit si Alf-Arya ng mahika at lumikha ng mga kopya ng sarili niya upang umatake. Ngunit napigilan ang lahat ng kanyang atake ng isang hindi nakikitang harang, at bumalik ang mga ito sa kanya. Nasugatan si Will at napagtanto na kaya nitong salagin ang mahika. Sa kabila ng sugat, sinubukan niyang protektahan si Alf-Arya. Sa huli, sinakripisyo niya ang sarili upang iligtas ito. Nang muli siyang magising sa panaginip, nakita niya ang pinagmulan ng lahat, ang kanilang unang ugnayan at ang kapangyarihang tinatawag niyang espada. At sa wakas, bumalik siya sa realidad at iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya si Julius na nagmamadali at sinabing 6 na araw na siyang walang malay. Sinabi rin nitong malapit na ang second bloom. Napangiti si Sheridwen at tinanong si Will kung naunawaan niya ang nasa loob niya at kung kaya niyang alalahanin ang mga landas na kanyang tinahak. Ngayon, buong kumpiyansang sumagot si Will na kaya niya.
Kaya't handa na siya para sa ikalawang pamumulaklak. Bago pa man sumapit ang ikalawang pamumulaklak, makikitang mag-isa si Elf Arya Albus Surfert sa loob ng kanyang silid sa tore, tahimik ngunit mabigat ang damdamin habang mahigpit na yakap ang isang whale plushie. Sa katahimikan ng gabi, paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga salita ni Colette Lawar, na naglantad ng kanyang saloobin tungkol sa Magia Vander at sa kalagayan ni Will Surfert. Ayon kay Colette, si Elf Arya ang dahilan kung bakit patuloy na nahihirapan si Will, dahil sa spell na kaugnay ng Albus Vinecar's na tila nagtutulak sa binata na palaging hanapin siya kahit pa ito ay nagdudulot ng kapahamakan sa kanya. Habang pinapakinggan ni Elf Arya sa kanyang alaala ang mga salitang iyon, ramdam niya ang bigat ng katotohanan. Alam niyang tama si Colette sa ilang bahagi. Dahil sa kanyang desisyon at sa sumpang kanyang inilagay, si Will ay nasugatan, napagod, at naghirap ng hindi mabilang na beses mula pa noong araw ng kanilang pangako. Hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung gaano nakalalim ang sakit na naidulot niya sa binata. Sa kanyang isipan, unti-unting lumilitaw ang mga tanong kung mas mabuti bang nagpakawala siya ng galit noon. Kung tumakas na lamang ba siya at nagkunwaring walang alam, o kung sana ay simpleng niyakap na lamang niya si Will at hindi na pinahintulutang umabot sa ganitong sitwasyon ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalito, dumating ang isang liham mula kay Will Surfert. Sa liham na iyon, malinaw na sinabi ni Will na mali ang kanyang iniisip. Hindi siya kailanman nagtanim ng galit laban sa kanya. Sa halip, inakala pa ni Will na siya ang dahilan kung bakit nag-iisa si Elf Arya sa tore. Kung may dapat siyang sisihin, iyon ay ang sarili niya bilang isang walang kakayahang mahina. Kaya't mas lalo siyang pinilit ng damdamin na magmadali at makarating sa kinaroroonan ni Elf Arya upang tuparin ang kanilang mahalagang pangako, ang muling pagkikita sa itaas ng tore. Hindi nagtagal, sumulat din si Elf Arya ng kanyang sariling liham para kay Will. Inamin niya rito na ang mga salita nito at ang patuloy nitong ngiti, kahit sa gitna ng distansya at panganib, ang nagbigay sa kanya ng lakas upang manatili at magtiis sa loob ng tore. Dahil dito, pinili niyang huwag tumakas, huwag sumuko, at sa halip ay manatili hanggang sa araw na muli silang magkita upang maipakita na naghintay siya ng buong katapatan. Ngunit inamin din niya na may mga pagkakataong hindi siya naging ganap na tahimik na tagamasid, na minsan ay nakialam siya sa kapalaran ni Will, tulad ng lihim niyang paghingi ng tulong kay Care Edwin, Headmistress Cauldron, upang gabayan ang landas ng binata. Gayunpaman, alam niyang kahit anong interbensyon ang kanyang gawin, patuloy pa rin itong lumalaban at sumusulong patungo sa kanya. Sa ibang bahagi ng tore, naramdaman ni Colette na tama ang kanyang hinala, na si Elf Arya ay puno ng pag-aalala at pagmamahal, ngunit nababalot din ng kalituhan at pananagutan bilang isang Magia Vander. Sa bisperas ng ikalawang pamumulaklak, muling nakipagkita si Colette kay Professor Werkner. Dito niya inamin na nais din niyang tumulong kay Will. Ngunit sa halip na suportahan siya, sinagot siya ni Werkner ng may banayad na panunuya. Sinasabing sa kanyang kasalukuyang estado, nakakatuwang tinatawag pa niya ang iba na may ulo ng bulaklak. Dahil dito, biglang natahimik si Colette. Ipinaliwanag ni Werkner na ang mga estudyante ay tinanggap na ng iba't ibang faction, ngunit marami sa kanila ang patuloy na gumagalaw sa labas ng inaasahang proseso ng tore. Si Wine ay tumangging umalis dahil mas mahalaga sa kanya si Will kaysa sa sariling ambisyon. Si Lana, sa kabilang banda, ay halos mawalan na ng malay dahil sa matinding pagod at emosyon. Kaya tinanong siya ni Ken kung ano ang nangyayari, ngunit sinagot lamang niya na tumakas siya mula sa kanyang faction na para bang buhay niya ang nakataya. Pagkatapos noon, bumagsak siya at sinalo ni Colette bago pa man siya tuluyang bumagsak sa lupa. Sa gitna ng tensyon, ibinunyag ni Werkner na gumagalaw na ang Witch of the Hammer, at kung hahayaan lamang ito, si Will at Julius Rinberg ay magiging ligtas. Ngunit hindi sumang-ayon si Colette. Iginiit niya na hindi dapat iasa ang lahat sa iba. Lalo na't alam niyang si Werkner mismo ay nag-aalala rin kay Will. Dito, ipinaliwanag ni Ken na hindi siya naroon upang tumulong sa rescue, kundi upang tiyakin na hindi sila gagawa ng hindi kinakailangang hakbang. Ipinunto niya na kahit ilang ulit nang sinabihan si Will na hindi niya kaya, patuloy pa rin itong umangat at lumaban laban sa lahat ng pagsubok. Kaya't ang kailangan lamang nila ngayon ay maghintay, dahil naniniwala siyang malalampasan din ni Will ang pagsubok na ito. Dagdag pa niya, kung may makikialam ngayon, hindi mabibigyan si Will ng pagkakataong ipakita ang kanyang tunay na kakayahan, hindi lamang bilang isang salamangkero,
kundi bilang isang tao. Dahil sa kanyang mga salita, nagdesisyon ng grupo na maghintay hanggang sa ikalawang pamumulaklak. Samantala, ang mga Magi Evander at mga High Mage mula sa iba't ibang faction ay patuloy na nagmamasid sa mga natitirang estudyante. Sa gitna ng mga pagsubok, ang ilang kandidato ay matagumpay na nakakuha ng bagong kapangyarihan. Si Emma Clever ay nakatanggap ng Wind Blessing at tinanggap sa Wind Faction. Si Mike Mas ay napabilang sa Dark Faction. Sina Lurl Mars at Gordon Valley naman ay tinanggap sa Fire Faction kung saan naghihintay si Cyan. Ngunit hindi lahat ay nasisiyahan sa sistema. Si Croats ay hayagang pinuna ang mababang pamantayan ng mga faction, habang ipinaliwanag ni Eleanor na matapos ang Terminia incident, naging mas bukas ang mga faction sa mga bagong potensyal. Gayunpaman, nananatili ang pananaw ng ilan na ang mga bagong estudyante ay hindi pa sapat. Habang papalapit ang pagtatapos ng ikalawang pamumulaklak, napansin ni Clary na hindi pa rin dumarating sina Will at Julius. Nagsimulang kabahan sina Colette at ang iba, ngunit malamig na sinabi ni Croats na malamang ay sumuko o tumakas lamang ang dalawa. Tumanggi si Elf Arya na paniwalaan ito at nanatiling tahimik, matiyag ang naghihintay. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay dumating sina Will at Julius. Napahinga ang lahat, ngunit si Croats ay agad na nagpakita ng galit at tinuring si Will bilang isang eksperimento lamang. Agad niyang ipinatawag ang tatlong War Oozes upang subukin ito. Tinanggap ni Will ang hamon. Sa simula ng laban, ginamit ni Will ang kanyang kakayahang Terras Whiz, na nagbigay sa kanyang espada ng Ice Attribute. Gamit ang kapangyarihang nakaugat sa kanyang mga alaala, sinimulan niyang labanan ang mga halimaw. Sa unang palo pa lamang, madaling natalo ang unang War Ooze, ikinagulat ng lahat ng mga tagamasid. Patuloy siyang lumaban at isa-isang pinabagsak ang mga kalaban habang pinapanatili ang kontrol sa kanyang kapangyarihan. Ang mga Magi Evander ay hindi makapaniwala sa nakikita nilang lakas na higit pa sa inaasahan para sa isang estudyante. Sa malayo, napansin ni Finn si Care Edwin, Cauldron, at nakipag-usap tungkol sa tunay na potensyal ni Will bilang gumagamit ng Fifth Element. Habang patuloy ang laban, tuluyang natalo ni Will ang lahat ng War Oozes gamit ang sariling lakas. Ngunit napansin din niya na kapag sarili niyang enerhiya ang gamit, mas mabilis itong nauubos kumpara sa external charge. Hindi pa rin tanggap ni Croats ang resulta. Ngunit kinilala ni Zoe, Magi Evander of Lightning, ang kakayahan ni Will matapos nitong makaligtas sa direktang lightning strike. Dahil dito, tinanggap niya si Will bilang karapat-dapat umakyat. Sa gitna ng kaguluhan, tuluyang kinilala si Will bilang kwalipikado sa faction system. Agad siyang niyakap ni Elf Arya, puno ng luha, habang inamin niyang matagal niya itong hinintay. Humingi siya ng tawad, ngunit pinigilan siya ni Will at sinabing huwag siyang mag-alala dahil narating na niya ang lugar kung saan siya dapat naroroon. Ngunit bigla siyang kinuha ni Zoe at inangkin para sa kanyang faction. Nagalit si Elf Arya at halos maglabas ng kapangyarihan, ngunit walang nagawa dahil napigilan si Will matapos mawala ng malay dahil sa paulit-ulit na electric shocks. Sa huli, nagsimula ang labanan ng impluwensya sa pagitan ng mga faction, habang si Elf Arya ay nanindigang hindi niya hahayaang mawala si Will sa kanya, kahit ano pa man ang mangyari.